Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1551. Sinisi ni William ang kanyang sarili sa labis na pagpapalayad sa kanyang anak at hinayaan siyang tumakbo ng talamak. Kung hindi malulutas ang bagay na ito ngayon, baka magdusa talaga ang munting pamilya. Iniisip niya kung ano ang kinalabasan ng komunikasyon ni Sir. Si Toby ay nakaramdam ng labis na kahihiyan sa sandaling ito. Ang kanyang ama ay talagang sinampal siya sa harap ng mga tagalabas, na nagparamdam sa kanya ng labis na kahihiyan. Kaya naman, pinandilatan niya ng masama si Philip at galit na sinabi, "Ano ang ginawa mo? Bakit dumating ang tatay ko?" Humalaklak si Philip. Galit na galit si William at muling sinampal siya habang pinaparusahan, "Toby, shut the hell up. How dare you talk to Mr. Clark that way? Alam mo ba na tinanggal ako sa Holton Law Firm? Isa lang akong ordinaryong abogado ngayon. Nakasalalay kay Mr. Clark kung malalampasan ko ang mahirap na sitwasyong ito, kaya kailangan mong humingi ng tawad sa kanya kaagad. At saka, anong katangahan ang ginawa mo para magalit ng husto si Mr. Clark?" Napatulala si Toby. Ang kanyang ama ay tinanggal sa Holton Law Firm. Paano naging posible iyon? Ang kanyang ama ay isang miyembro. "Mr. Clark, pasensya na dito. Hindi ko naturuan ng maayos ang anak ko at na-offend ka niya. Mangyaring ipaalam sa akin kung paano mo gustong harapin ang paggamit nito. Kaya ko pa siyang paluhod at humingi ng tawad sa'yo. Sana lang ay maawa ka sa amin at hindi target ang munting pamilya." Alam ni William ang kanyang kasalukuyang ugali ang magtatakda ng kinabukasan ng munting pamilya. Kung siya ay gumawa ng kahit isang maliit na pagkakamali, ito ay tapos na para sa little pamilya. Sa sandaling ito, nilaibat ng mga mata ni Philip ang nagtatampo na si Toby sa likuran. Nakangiti niyang sabi, "Patriarch Little, pinalaki mo talaga ang isang mabuting anak. Maaari mo siyang tanungin kung ano ang ginawa niya." Nang marinig ito, hindi na nangahas si William. Lumingon siya nang nakakunot ang noo at galit na sinabi, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa mo. Kung maglakas loob kang magtago sa akin, bugbugin kita hanggang mamatay." Nang makitang huhugutin na ni William ang kanyang sinturon, nanginginig si Toby at nauutol, "Tay, wala akong ginawa. Nilustay ng asawa niya ang pondo ng kumpanya at narito ako para kausapin siya tungkol sa isang pribadong settlement." Natarante si William nang marinig ito. Ganyan ba talaga kasimple? Bakit magdudulot ng napakaraming problema ang gayong bagay? Sabihin mo sa akin ng totoo. May tinatago ka ba sa akin? Hindi naman tulala si William at agad na nagtanong. Natakot si Toby sa tanong nito at kinilig. Nanlilisik ang mga mata niya kay Lynn. Sandali siyang hindi nagsalita. "Kalimutan mo na. Hayaan mong sabihin ko sa iyo." Sa oras na ito, sinabi ni Philip, "Nakipagsabwatan ang iyong anak sa pangalawa at pangatlong tiyuhin ng aking asawa. Pagkatapos ay maling inakusahan nila ang aking asawa na nilustay ang mga pondo ng kumpanya. Pinalayas nila ang aking asawa sa kumpanya at nagsagawa pa ng karagdagang milya sa pamamagitan ng paghabol sa mga kamay ng aking asawa. Kung ang aking asawa ay hindi pumirma sa kasunduan, sila ay mag-uusig sa kanya at ipadala ang aking asawa sa bilangguan. Patriarch Little, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ko?" Nang marinig ito ni William, nanginginig ang kanyang puso nang biglang nanlamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Umakyat siya, sinipa ng marahas ang tiyan ni Toby, at galit na sumigaw, "Rascal, how dare you do that thing? Sinusubukan mo bang ilagay sa gulo ang pamilya natin? Kung mabubunyag ang bagay na ito, hindi lang ikaw kundi ako ang mapapahiya. Gumawa ka pa ng maling ebidensya. Papatayin ko ang suwail na anak na ito." Galit na galit si William. How dare his rebelding anak gawin ito? Si Toby ay sinipa ng kanyang ama sa lupa at agad na napaungol, "Tay, ano ang kinakatakutan mo? Ginawa ko ang lahat ng perpekto. Malaking negosyo iyon na walang 5 bilyon. Hanggat pinalayas ang kanyang asawa at pakasalan ko si Lynn, pagmamayari ko ang 30% ng mga pagbabahagi. 1.5 yun. Bilyon." Nang marinig iyon ni William ay mas nagalit siya. Hinugot niya ang kanyang sinturon, hinampos si Toby ng ilang beses, at galit na sinabi, "How dare you say that?
Ito ay gumagamit ng paglabag sa batas. Ikaw ay isang abogado ngunit naglakas loob kang gawin ito. Ikaw ang mamamatay sa akin. Arg, Dad, tigilan mo na ako. Tatay, napaungol si Toby habang sinusubukang hawakan ang kanyang mga braso at binti sa sahig. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1552. Mula pagkabata, siya ay nagkaroon ng kanyang mga patas na bahagi ng pagkatalo ni William ng ganito. Nag-iwan ito ng anino sa kanyang puso. Ilang beses siyang binitbit ni William bago tumalikod at ngumiti. Hindi man lang siya naglakas loob na panasan ang malamig na pawis sa kanyang noo at kinausap si Philip, Mr. Clark, pasensya na. Ignorante ang anak ko at nasaktan ang asawa mo. Bakit hindi ko siya makuhang humingi ng tawad sa asawa mo? Bakit ka nakahiga at nagpapanggap na patay? Mabilis na bumangon at humingi ng tawad kay Mr. Clark. Sigaw ni William sa umaangal na si Toby. Isang tulalang Toby ang kinaladkad ni William para humingi ng tawad kay Philip. Gayunpaman, sinabi ni Philip, Patriarch Little, maaaring mali ka sa pagkaunawa. Hindi ako nangako na bibitawan ko siya. Siyempre, hindi rin ako nangako na ililibre ko ang munting pamilya. At saka, ang iyong anak ay medyo matatag na ipadala ang aking asawa sa kulungan ngayon. Gusto pa niyang lumuhad ako at humingi ng tawad sa kanya. Nang marinig ito, napaawang ang bibig ni William habang nanlamig ang mga mata. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao habang nakangiti ng walang katatawanan, Mr. Clark, hindi naman kailangan mag-extreme diba? Bakit hindi natin ito mapag-usapan? Mas mabuting magpatawad at makalimot. Oo, medyo masuwayin ang anak ko. Babalik ako at tuturuan ko siya ng magandang leksyon. Tungkol sa usapin ng iyong asawa, hindi makikialam ang aking munting pamilya. Patriarch Little, sa tingin ko wala tayong dapat pag-usapan. Tsaka ayon sa alam ko, hindi ka rin mabuting tao. Kung hahayaan lang kita ngayon, baka tumalikod ka at saksakin mo ako sa likod balang araw. Ang mga sulok ng bibig ni Philip ay tumaas sa isang malamig na ngiti habang inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. May nanlamig sa kanyang mga mata. Dumilim ang mukha ni William habang ngumuso. Hindi na siya nagmukhang hamak at hamak habang ang malamig na hangarin ay lumakas mula sa kanya. Malungkot niyang sinabi kay Philip, Mr. Clark, hindi ko pa ba kayang baguhin ang isip mo sa kabila ng pagbabako ng paninindigan? Kung ganoon, hindi ko na itatago pa. Hindi rin ako simpleng tao. Bagamat mayroon kang ilang paraan at magagamit mo ang iyong koneksyon kay Mr. Holland, mayroon din akong mga tao sa likod ko. Kahit si Mr. Holland ay maaaring kailanganing bantayan ang kanyang susunod na hakbang. Oh, ang ibig mong sabihin ay ang Bar Association. Biglang ngumiti si Philip. Pumalakpak. Kumunat ang noo ni William habang may bakas ng pag-aalala sa kanyang puso. Hulaan niya talaga. Paano kaya iyon? Huminahon ka. Dapat kalmado siya. Agad namang nakabawi si William at sinabing, tama ang hula mo. Hindi ka isang ordinaryong tao, sa katunayan. Kung ganoon, wala na akong dapat sabihin, di ba? Bakit hindi na lang natin tapusin ang bagay na ito ngayon? Napangisi si Philip. Oo naman, kung aalis ka sa Upper Creek at aalis sa legal na bilog ngayon, hindi ko na ipagpatuloy ang bagay na ito. Ikaw. Kumunat ang noo ni William at ngumuso habang sinasabing, Mr. Clark, hindi ka dapat lumayo dito. Dahil alam mo na ang taong nakatayo sa likod ko ay mula sa asosasyon ng bar, dapat mong maunawaan ang kanyang impluensya. Hindi siya ang madali mong guluhin. Panipi. Nagalit si William. Napaka-humble na niya pero ang ibang partido ay nagpakita pa rin ng ganoong katigasan na ugali. Naisip ba talaga ni Philip na pushover siya? Ganon ba? Kung ganoon, gusto ko talagang makita kung may taong hindi ko kayang guluhin. Sabi ni Philip habang lalong tumatagos ang malamig na liwanag sa gilid ng kanyang mga mata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1553. Nag-iba ang mukha ni William habang kumikibot ang mga kalamnan sa gilid ng kanyang mga mata. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao, nanlamig ang sulok ng kanyang mga mata. Masyadong agresibo itong si Philip Clark. Kinagat ni William ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, Mr. Clark, dapat maging mas mapagpatawad ka. Hindi na kailangang itulak ang mga bagay sa sukdulan. Mabuting mag-iwan ng paraan sa iba.
Gayunpaman, hindi nagsalita si Philip at tahimik lang na nanonood. Nang makita ni William ang pagmumukha ni Philip, hindi napigilan ni William ang sarili at galit na sumigaw, "Philip, huwag kang maging malupit. Ako ang pinuno ng munting pamilya, kung tutuusin. Kahit na gumamit ka ng ilang taktika para tanggalin ako sa Holton Law Firm, sa tingin mo ba ay matatakot ako sa iyo? Ang mga koneksyon na mayroon ako ay hindi mas kaunti kaysa sa iyo, kaya huwag itulak ang iyong kapalaran. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, dapat mong hayaang matapos ang paggamit nito dito. Hindi kita papanagutan sa pangyayari ngayon. Kung hindi, ipinapangako kong ipapakulong ka." Galit na galit talaga si William. Nagpakumbaba siya at humingi ng awa ngunit hindi ito pinahahalagahan ng kabilang partido. Siya ay nasa industriya sa loob ng maraming taon. Anong uri ng mga tao o mga pangyayari ang hindi pa niya nakita noon? Para mag-grow siya sa harap ng isang junior, matagal na siyang naiinis dito. Gayunpaman, wala pa ring sinabi si Philip. Sa likod ng kanyang mga kamay, tahimik siyang nagmasid. "Fine, hindi ako naniniwalang walang sino man sa mundong ito ang makakapagpabagsak sa iyo." Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni William ang kanyang telepono, idinial ang numero ni Luke Tucker, at sinabing, "Sir, kumusta na? Nakipag-usap ka na ba kay Mr. Holland?" Bakit niya sinabi? Ang batang ito na nagngangalang Philip Clark ay determinadong guluhin ako. Kailangan mo akong tulungan. Sa kabilang dulo ng telepono, nakaupo si Luke sa kanyang opisina na may malungkot na mukha. Tanong niya, "William, sino ang ginulo ng anak mo? Alam mo ba kung ano ang sinabi sa akin ni Paul Holland?" Nang marinig ito, tumibok ang puso ni William. Hindi ba ito naging matagumpay? "Sir, ano pong problema? Tumanggi ba si Mr. Holland?" Tanong ni William habang naguguluhan. Malungkot na sinabi ni Luke, "Sinabi ni Paul na iyong pagiging miyembro ay tiyak na binawi. Kailangan mong lutisin ang lahat sa iyong sarili mula ngayon. Kung mapapatawad ka ni Philip Clark, magiging maayos ang lahat para sa munting pamilya. Kung hindi, dapat kang maghanda ng isang kabaong upang ilibing ang iyong sarili." Pumalakpak, marahas na nang inig ang puso ni William. Si Paul Holland talaga ang nagsabi ng mga ganyang salita. Hindi kaya simple ang pagkakakilanlan ni Philip. "Sir, kailangan niyo po akong tulungan. Ano ang dapat kong gawin?" Nagpanik si William. "Fine, ipasa mo sa kanya ang phone at kakausapin ko siya. He should relent on my account," sabi ni Luke. Nalukot ang mukha ni William nang ibigay niya ang telepono kay Philip, na nagsasabing, "Pakiusap sagutin ang telepono." Alam ni William na may pagkakataon na bumalik ang mga bagay kapag pumasok ang Sir. Tumanggi siyang maniwala na may sasalungat sa Sir. Kaya, idinagdag niya, "Philip, ang mga tao sa linya ay mula sa asosasyon ng bar. Wala ni isa sa amin ang kayang guluhin siya. Sana maintindihan mo ang sitwasyon at gumawa ng tamang pagpili." Walang pakialam na sinulyapan ni Philip si William at inabot niya ang telepono. Agad na umalangaw ang mahinang tawa mula sa kabilang dulo ng telepono. "Si Mr. Clark ba ito? Narinig ko na ang tungkol sa bagay na iyon. Nakilala namin ang isa't isa sa pangyayaring ito. Bakit hindi ako humingi ng tawad sa iyo sa ngalan nila? At saka, hinihiling ko kay William na maghanda ng isang mapagbigay na regalo para sa iyo. Bakit hindi natin hayaang matapos ang usapan dito?" Mahinahong sinabi ni Philip, "Luke Tucker, kilala rin bilang Sir, mayroon kang ilang koneksyon at pamamaraan sa asosasyon. Narinig ko na sinusuportahan mo ang isang dosenang puppet para tulungan kang kumita ng malaking pera. Iniisip ko kung ano ang mangyayari sa iyo kung ang listahan ng mga pangalan ng mga taong ito ay ibigay sa pangulo ng asosasyon." Pumalakpak. Ang mga salita ni Philip ay parang isang mabigat na martilyo na nagpapadala ng hamampes sa dibdib ni Luke. Paano niya nalaman? Ito ay imposible. Ginawa niya ang mga bagay nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Mabilis na tumayo si Luke mula sa kanyang kinauupuan, mahina ang boses. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng masama habang sinasabi, "Mr. Clark, pwede kitang kasuhan ng paninirang puri kung magsasabi ka ng mga ganyan. Dapat alam mo ang mga kahihinatnan. Pierce Stanley, Aston Schultz, Andy Reeves, Carmen Barnett. Gusto mo bang ipagpatuloy ko ang pagbabasa nito?" Tiningnan ni Philip ang tablet na nasa kamay niya at sunod-sunod na binibigkas ang mga pangalan.
Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1554. Si Luke Tucker, na nasa kabilang dulo ng telepono, ay labis na natakot matapos marinig ang mga pangalan nito kaya napahiga siya sa upuan. Baka sa kanyang mga mata ang kanyang pagkataranta habang ang malamig na pawis sa kanyang noo ay bumubuhos na parang talon. Paano ito mangyayari? Hindi kaya may naglik ng impormasyon. Ito ang mga pangalan ng mga taong palihim niyang sinuportahan para kumita ng pera para sa kanya. Walang maling pangalan sa listahan. Sinusuportahan niya ang mga taong ito sa loob ng maraming taon at ang bagay na ito ay itinago ng mahigpit. Gayunpaman, ito ay inilantad na ngayon ng isang estranghero na walang background. Nagulat si Luke. Sino sa lupa ang kabilang partido at paano niya nalaman ang lahat ng tungkol sa kanya sa napakaikling panahon? Talagang nakakatakot na ang lalaking ito. Mr. Clark, sa tingin ko ay maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Si Luke ay ganap na nataranta. Nanginginig ang kanyang mga paa at mabilis siyang nagmakaawa. Gawin natin ito, Mr. Clark. Hindi na ako makikialam sa mga gawain ng munting pamilya. Magkita tayo sa personal bukas. Paano na? Iwanan ang hukbo upang iligtas ang general. Si Luke Turner ay isang napakamapagpasyang tao. Gayunpaman, malamig na sagot ni Philip, huli na ang lahat. Noong nakipag-ugnayan ka kay Paul Holland, nakatadhana na ikaw ay makasakay sa parehong bangka ng Little Family. Pagkasabi nito, diretsyong ibinalik ni Philip ang telepono kay William. Hindi pa rin alam ni William ang sinabi sa telepono. Napaawang ang bibig niya sa pag-irap. Naisip niya na hanggat pumasok ang sir, walang malulutas. Kaya naman, kinuha niya ang telepono at sinabing, "Sir, maayos na ba ang lahat?" Gayunpaman, tanging mga tunog lamang ng nagmamadaling yabag mula sa kabilang dulo ng telepono. Luke Turner, pinaghihinalaan mong inaabuso mo ang iyong kapangyarihan at nag-iipon ng kayamanan para sa iyong sarili sa pamamagitan ng walang prinsipyong paraan. Aalisin ka ng asosasyon sa iyong posisyon. Higit pa rito, nais ng aming mga kaibigan dito na ibalik mo para sa karagdagang investigasyon. Clatter. Tunog iyon ng pagbagsak ng telepono sa lupa. Ang tunog na ito ay sumabog sa puso ni William. Paano ito nangyari? Ano ba ang nangyayari? Sa sandaling ito, nakaramdam na lamang ng hininga si William. Iyon ang kanyang patron. Bumagsak siya sa lupa at gulat na tumingin kay Philip. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, "Ginawa mo ba ito?" Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, "William, 20 minuto na ang lumipas at humihingi ng tawad sa akin. Dapat kong sabihin na ikaw ay talagang masama sa pakiramdam ng sitwasyon at masyadong mayabang. Ang pangyayaring ito ay kasalanan ng iyong anak mula sa simula hanggang sa wakas. Ang anak mo lang ang masisisi mo dito. Sana makapagsisi ka sa kulungan." Pagkatapos noon ay itinulak ang pinto ng private room. Stomp, stomp, stomp. Agad-agad, 4 o lalaki at babae na nakasuot ng itim na suit ang sumugod, 5 ipinadala sina William at Toby sa lupa. Kasabay nito, naglabas sila ng warrant of arrest at sinabing, "William Little at Toby Little, isang ulat ang inihain laban sa inyo para hindi mapalitan ng mga interes. Arestado ka ngayon." Hindi. Ilang ulit na sumigaw si William pero diretsyong kinuha. Sa loob ng malaking private room, tanging si Philip at Lynn na nanginginig ang naiwan. "Tumawag ka at sabihin sa tatay mo na kung maglakas loob siyang gawin ang anumang bagay kay Win, handa akong kunin siya." Malamig na sabi ni Philip sa tono ng pag-uutos. Sa sobrang takot ni Lynn ay napaiyak siya. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1555. Si Lynn Einstein ay labis na natakot at mamulong, "Bro-in-law, nagkamali ako. Huwag mo akong patulan. Natatakot ako." Nagpanik ngayon si Lynn. Hindi niya akalain na napakalakas ni Philip. Sa ganoong kaikling panahon, hindi lang niya na-revoke ang lisensya ni Toby kundi pati na rin ang membership ng kanyang ama. Nahuli pa niya ang mga ito. Masyadong nakakatakot ang kanyang mga pamamaraan. Hindi pa nakarinig si Lynn ng ganoong paraan. All along, akala niya talo lang si Philip na umasa kay Win. Siya ay dapat na maging isang pinananatiling asawa. Gayunpaman, ang lahat ng nangyari ngayon ay nagpapanik sa kanya. Si Philip Clark ay hindi talaga kung ano siya. Masyadong nakakatakot. "Lynn, ipasa mo ang mensahe ko. Babalik ako sa Riverdale sa gabi.
Sabihin sa dalawang tiyuhin na maghanda at tanggapin ako. Malamig na sabi ni Philip habang nanlilisik ang mga mata sa matinding galit. Martin Johnston at Bernard Johnston, ang dalawang taong ito ay naghahanap ng kamatayan. Akala ba nila ay hindi siya nang ahas gumawa ng hakbang laban sa kanila? Napabuntong hininga si Lynn at tumango, natatakot na baka ang isang pabaya na galaw ay maakit si Philip. Gamit ang kamay, tumalikod si Philip at umalis. Pagkaalis ni Philip, kinuha ni Lynn ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang ama nang nanginginig ang mga kamay. Napaungol siya, "Tatay, buhu." Sa kabilang dulo ng telepono ay narinig ang boses ni Bernard na sinabayan pa ng tawanan ng maraming lalaki at babae. "Hoy, Lynn, anong problema? Bakit ka umiiyak?" Si Bernard ay nasa isang clubhouse sa Riverdale sa sandaling ito, nag-host ng isang party para sa kanyang malilim na mga kasosyo sa negosyo. Upang maging tumpak, kalahati sa kanila ay ang mga shareholder ng Beacon at mga executive ng iba't ibang departamento. Ito ang gawaing ibinigay sa kanya ni Martin upang makuha ang kanilang mga puso. May mga tao pa rin sa Beacon na nakaupo sa bakod. Ang dalawang magkapatid na lalaki ng pamilya Johnston ay kailangang mag-strike habang mainit ang bakal at magtagumpay sila sa lalong madaling panahon upang matiyak na ang mga kaganapan na magaganap sa mga darating na araw ay magiging maayos. "Tay, nabuli ako ng mabahong idiot na si Philip Clark." Sa sandaling marinig ni Lynn ang boses ng kanyang ama, ang mga hinaing sa kanyang puso ay lumaki ng walang hanggan. Napakayabang ni Philip, tama ba? Tuturuan siya ng kanyang ama ng leksyon. "Philip, paano kanya nabuli? Hindi ka ba pumunta sa Upper Creek para kunin ang pirma ni Win? Paano mo siya nakilala?" Natatarantang tanong ni Bernard na nakakunot noo, hindi mapakali. "Nasa Upper Creek ako pero hindi ko nakita si Win." Sinabi ng D*H na iyon kay Philip na pumasok para sa kanya at tumanggi na pirmahan ang dokumento. Sabi ni Lynn na may mapait na pagkamuhi, mahigpit na nag-igting ang mga ngipin. Tumangging pumirma. "Paano si Toby? Wala ba siyang solusyon? Ilagay mo siya sa telepono," sabi ni Bernard. Gayunpaman, ang sumunod na tanong ni Lynn ay nagparinig kay Bernard habang nagsisikip ang kanyang mga mag-aaral. "Pare, naaresto si Toby." Pati ang tatay niya, umiiyak na sabi ni Lynn na lumalakas ang boses. "Ano?" Napatalon si Bernard, punong-puno ng gulat at hindi makapaniwala ang mukha. Nag-aalalang tanong niya, "Arestado? Paano ito posible? Anong nangyayari? Sino ang gumawa nito? Hindi ba nangako si Toby sa amin na siya ang hahawak sa bagay na ito? Hindi ba ang Little Family ay isang malaking pamilya ng abogado sa Upper Creek? Hindi mo ari ni Bernard, kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ni Toby bilang abogado at sa status ng Little Family bilang pamilyang puno ng mga abogado, hindi niya aprobahan ang magiging manugang na ito. Kung tutuusin, matanda na siya. Siya ay 6 o 7 taon na mas matanda sa kanyang anak na babae." Nabulunan si Lynn at sinabing, dahil kay Philip. Ginawa ni Philip ang lahat ng ito. "Philip, anong nangyayari? Linawin mo." Bahagyang malamig ang mukha ni Bernard, at sabik na sabik siya. Nauutol na sabi ni Lynn at nagpaliwanag, "Hindi ko rin alam. Nakita ko na lang si Philip na tumatawag. Noon, pina-revoke ni Toby ang lisensya ng kanyang abogado at maging ang kanyang kumpanya ay iniimbestigahan na ngayon. Pagkatapos noon, tumawag ang kanyang ama para bantayan si Philip ngunit isang pangungusap lang ang sinabi ni Philip." Sa pag-iisip ng mga eksena kanina, nakaramdam pa rin ng kaunting pangamba si Lynn. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1556. Nang marinig ito, nabalisa si Bernard at mabilis na nagtanong, "Isang pangungusap? Anong sabi niya?" Kinilig si Lynn at sumagot, "Sabi niya sa mundong ito, walang sino man na hindi niya kayang guluhin ni Philip Clark kahit ang Little Family. Maghihintay lamang sila sa kanilang pagkawasak." Sa kabilang dulo ng telepono, napabuntong hininga si Bernard dahil agad na nabasa ng malamig na pawis ang likod. Bakit naging mayabang ang lalaking ito? Walang sino man sa mundo ang maaaring manggulo sa kanya. Masyadong mapangahas. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, narinig ang boses ni Lynn sa telepono. Nababalisa siya at nag-aalala nang itanong niya, "Itay, ano ang dapat nating gawin? Naaresto si Toby at wala na ngayon ang Little Family. Mahuhuli din ba tayo?
Susundan ba tayo ni Philip? Nagdilim ang mukha ni Bernard. Siya ay hindi isang tao ng isang ordinaryong sambahayan, nagtatrabaho ng husto araw-araw para lamang sa kanyang pang-araw-araw na tinapay at mantikilya. Ngayon, nasa board of directors siya ng Beacon Group. May pera at katayuan siya. Araw-araw, lumalabas-masok siya sa mga mayayamang club, nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan, at humihit-hit ng tabako. Mula nang mamuhay sa gayong karangyaan, ang kanyang pagnanasa ay walang katapusan na pinalaki. Ginaaysing nito ang natutulog na demonyo sa puso ni Bernard. Hindi pwede. Hindi niya mapapayagan si Philip na gumawa ng anuman. Kung hindi, mawawala ang lahat sa kanyang pamilyang Johnston. Ang kanyang pinaghirapang kaluwalhatian at kayamanan ay mauubos sa wala. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Bumalik ka muna. Pag-iisipan natin ito. Natahimik sandali si Bernard bago nagsalita. By the way, Dad, pinadalhan din ako ni Philip ng message. Biglang naalala ni Lynn ang mga sinabi ni Philip bago siya umalis. Isang mensahe. Ano ito? Naguguluhan si Bernard. Sagot ni Lynn, sinabi niya na kung maglakas loob kaming gumawa ng hakbang laban kay Win, kukunin niya kami. Sinabi rin niyang babalik siya sa Riverdale mamayang gabi. Ikaw at si Tio Martin ay dapat na maghanda sa pagtanggap sa kanya. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang galit na galit ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono kasabay ng tunog ng pagkabasag ng salamin. Kabastusan. Sino siya sa tingin niya? How dare he threaten US? Siya ay naghahanap ng kamatayan. Galit na sigaw ni Bernard, ang malamig na liwanag sa gilid ng kanyang mga mata ay kinikilig ang lahat ng nasa private room. Walang lakas loob na magsalita. Then, he pulled at his tie and sneered, "Okay, since babalik na siya, hintayin natin siya." Gusto kong makita kung ano ang kakayahan niya para maglakas loob na pumasok sa Riverdale. Hehe, babalik ba siya? Natatakot siya na baka maaresto si Philip sa pagpasok niya sa Riverdale. Si Riverdale ay matagal nang binili ni na Martin at Bernard ng pamilyang Johnston. Lahat ng iba pang miyembro ng underground forces, maliban kay Theo Xander at sa kanyang mga tauhan, ay pumayag na makipagtulungan sa kanila. Hanggat si Philip ay naglakas loob na magpakita, siya ay agad na ibababa. Sa pag-iisip nito, nakipag-chat pa si Bernard kay Lynn bago niya tinapos ang tawag. Pagkatapos, tumayo siya at nagsalita ng ilang salita sa mga empleyado at executive ng Beacon bago umalis. Hindi nagtagal, sumakay siya sa bagong Mercedes-Benz G-Class na sasakyan na binili niya at dumiretso sa First Palace sa Longford Park. Pagbaba niya ng sasakyan, mabilis siyang pumasok at sumigaw, "Martin, may nangyari." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1557. Sa sandaling ito, nakikipag-chat si Martin sa kanilang mga kaibigan sa sala ng villa. Sila ang mga direktor ng Beacon Group at mga co-initiators din ng patagang labanan ito. Nang makitang pumasok si Bernard, sumimangot si Martin at sinabi sa mga tao sa paligid niya, "Excuse me for a moment." Pagkatapos noon ay bumangon na siya at pumunta sa maliit na garden sa tabi ng villa na sinundan ng malapitan ni Bernard. "Sabihin mo sa akin kung ano ang mali. Bakit ka nagpapanik ng ganito? Paano bastos? Tigilan mo na ang pagpapakatanga sa sarili mo." Kumunat ang noo ni Martin. Sila ay lumampas sa kanilang mga hangganan at nagsuot ng sapatos na masyadong malaki para sa kanilang mga paa. Sanay na sila sa kahirapan ngunit biglang nahulog ang malaking negosyong ito sa kanilang nilalaman. Higit pa rito, dahil nasa posisyon ng chairman, natural na kailangang baguhin ang marami sa kanilang masasamang ugali. Ito ang dahilan kung bakit ang magkapatid na Johnston ay gumastos ng napakaraming pera upang i-repackage at i-rebrand ang kanilang sarili. Una, ito ay upang masiyahan ang kanilang walang kabuluhan. Pangalawa, ito ay para ipakita sa lahat na hindi sila pulubi na nagpapanggap na hari. Sa katunayan, ito ang inferiority complex sa kanilang mga puso sa trabaho. Agad na yumoko si Bernard na humingi ng tawad at sinabing, "Martin, may nangyari. Sinabi ko kay Lynn na pumunta sa Upper Creek para hanapin si Win para pirmahan ang dokumento ngunit nagkaroon ng problema. Hindi ito pinirmahan ni Win at hiniling sa punk na si Philip ay nagpapakita sa ngalan niya." Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Martin. Lumingon siya nang nakakunot ang noo, tinitigan si Bernard ng masama,
at nagtanong, hindi niya ito pinirmahan. Paano mo nahawakan ang mga bagay? Hindi ba't sinabi mong ipaubaya mo ang bagay na ito sa iyo? Ngayon, sa hikap na ito, ano ang gagawin natin bukas? Galit na galit si Martin. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, ngunit ngayon, sa problemang ito, ang plano ay maaaring kailangang ipagpaliban o baguhin. Naramdaman din ni Bernard ang pananakit ng kanyang ulo habang sinasabing, well, we can't put the entire blame on Lynn either. Si Philip ang naglalaro. Sinabi sa akin ni Lynn na si Toby Little, ang abogado na dapat tumulong sa atin sa demanda, ay bumagsak. Na-collapse. Ano ang sitwasyon? Mukhang natarante si Martin. Agad na ipinaliwanag ni Bernard, ayon kay Lynn, tumawag lang si Philip sa telepono at nasuspend ang lisensya ng batas ni Toby. Nang maglaon, pumasok ang kanyang ama at sinubukang takutin si Philip, ngunit sa isang resulta, ang kanyang matanda ay naaresto kasama niya. Pati ang pamilya nila ay iniimbestigahan na. Pagkatapos noon, tumahimik si Martin. Ano ang ibig sabihin nito? Paano nagkaroon ng ganoong lakas at kakayahan si Philip? Sigurado ka, hindi pa rin makapaniwala si Martin. Ito ay masyadong hindi maisip. Anong uri ng mga pamamaraan ang maaaring sirain ang isang pamilya ng mga abogado sa napakalaking panahon? May pinaimbestigahan si Martin sa Little family. Sila ay isang mayamang pamilya sa Upper Creek. Si William Little ay miyembro ng Houghton Law Firm at miyembro din ng Bar Association. Paano kaya mabaligtad ni Philip ang pamilyang ito ng ganoon? Nakakakilabot, masyadong nakakatakot, pinagpapawisan na ang noo ni Martin. Tahimik lang na tumabi si Bernard, naghihintay sa desisyon ng pangalawang kapatid. Ano pa ang sinabi niya? Tanong ni Martin. Mabilis na sumagot si Bernard, oo, sinabihan ni Philip si Lynn na nagpasa ng mensahe sa amin. Babalik siya mamayang gabi at gustong ay welcome natin siya. Haha. Nang marinig ito, tumawa ng malakas si Martin bago naging mapang-akit ang kanyang mukha at isang malupit na pagngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Sabi niya, welcome siya. Ang ganyang katapangan. Talaga bang iniisip niya na matatakot tayo sa kanya dahil sa may paraan lang siya? Eksakto. This Philip Clark is simply too unruly, Bernard echoed. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, inilagay ni Martin ang kanyang mga kamay sa likod niya at sinabing may madilim na mukha, ipaalam ka agad sa mga taong inayos namin na bantayan ang lahat ng toll gate ng Riverdale. Kapag nahanap na ang punk na si Philip, kidnapin siya agad. Hindi ako naniniwala na tatanggi pa rin si Win na pirmahan ang dokumento kung nasa kamay natin siya. Sa sandaling iyon, isang figure ang biglang sumulpat sa mga puno sa malapit. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, tuldok, Kabanata 1558. Sino nandyan? Agad na napasigaw si Martin. Swoosh! Kaagad, mahigit isang dosenang magnanakaw ang sumugod, na mahigpit na pinoprotektahan sina Martin at Bernard. Masungit ang mukha, lumapit si Martin at sinipa ang pinuno ng mga tulisan, na galit na sinabi, bakit nakatayo ka pa rito? Habulin mo. Oo naman. Panipi. Ikan-away ng masasamang nangunguna ang kanyang kamay at sumigaw, sumunod ka sa akin. Nang makita niyang umalis na ang lahat, galit na nagmura si Martin, damn it, bakit lahat umalis? Hindi ba kailangan natin ng anumang proteksyon? Ang mga taong ito ay isang grupo ng mga basura. Kaagad pagkatapos, ikan-away ni Martin ang kanyang kamay at galit na bumalik sa sala. Nang makita ang lahat ng board members ng kumpanya na bumalik si Martin na may hindi magandang mukha, tumayo silang lahat na medyo natakot. Nang makita ito, mabilis na ngumiti si Martin at sinabing, huwag kang tumayo, mangyaring manatili sa pagkakaupo. Maayos ang lahat, ninakaw ang bahay ngunit nakuha ko na ang mga tao upang suriin ito. Hindi masabi sa mga board member na ito na babalik si Philip. Kung hindi, maaari silang lumipat sa panig ni Win. Kung tutusin, may impluwensya pa rin si Win sa Beacon. Wala pang kalahating buwan na kinuha nila ni Bernard ang Beacon. Wala pa silang matibay na pundasyon. Kahit na pinalitan nila ang maraming empleyado ng sarili nilang mga tao, hindi pa rin nila mapigilan ang mga tao na magsalita. Sa kabilang banda, ginagawa na ni Bernard ang kanyang gawain hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang abandonadong hilhingan ng bakal. Pagpasok pa lang niya sa pinto,
7 o 8 matipunong thug na kumakain ng takeout ang sumalubong sa kanya na nakangiti. Master Bernard, bakit ka nandito? Huwag mag-atubili, bigyan kami ng anumang order. Sa likod ng kanyang mga kamay, si Bernard ay nagmamayabang papasok. Ang lalaking nakatayo sa tabi ng ubo ay pinunasan ang upuan gamit ang kanyang manggas at nakangiting sinabi, Master Bernard, ang leather na sofa na ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Maupo ka muna. Ngumiti si Bernard, umupo, at pinag-cross ang kanyang mga paa. Casual siyang naglabas ng tabako at may nagsindi nito sa kanya. Halatang pinapakita niya ang kanyang kayabangan. Kung saan man siya pumunta ngayon, kailangan niyang magmaneho ng Mercedes at manigarilyo ng tabako. Napakagandang buhay. Maya-maya, kumuha ng litrato si Bernard sa bulsa at iniabot sa lalaking tumalsik ng mantika. Sabi niya, alalahanin ang taong ito at kunin siya para sa akin ngayong gabi. Walang maaaring magkamali, intindihin. Ilang sulyap ang matipunong lalaki at kabisado ang mukha. Pagkatapos, iniabot niya ang larawan sa mga kaibigan sa paligid niya at sinabing, mag-print ng 100 kopya at ipamahagi ang mga ito sa mga lalaki. Pagkasabi nito, nilinggan niya si Bernard at nakangiting sinabi, Master Bernard, ang bayad. Ngumisi si Bernard at sinenyasan ang katulong sa tabi niya na buksan ang silver na malita. Kumalabog. Ang kaso ay binuksan upang ipakita na ito ay puno ng $100 na perang papel. Nagkaroon ng $1,000,000 sa kabuuan. Ito ay $1,000,000. Dapat dalhin sa akin ang taong iyon at wala kang maiiwan na bakas. Pagkatapos gawin ang gawa, may isang $1,000,000 na naghihintay sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Bernard, tumayo siya at umalis sa hilingan ng bakal. Sa likuran niya, hinawakan ng matipunong lalaki ang mga stock ng cash at nagpapasalamat na sinabi sa kanya habang nakayuko, Salamat, Master Bernard. Makatitiyak na ganap naming isasagawa ang trabahong ito para sa iyo. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1559. Pagkaalis ni Bernard sa hilingan ng bakal, dumiretso siya sa isang club. Pagkatapos, sa patnubay ng isang dedikadong tagapag-alaga, pumasok siya sa isang pribadong silid na madilim ang ilaw. Ang silid na ito ay pinalamutian sa isang medieval na estilo at isang mahinang halimuyak ang nananatili sa hangin. Ang sofa bed sa gitna ay napapaligiran ng mga translucent na pulang kurtina. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng itim na pantulog sa kama, nakahiga. Ang kanyang figure ay napakahusay na may maliit na baywang at isang masiglang puwit. Pagkapasok ni Bernard ay magalang siyang tumayo, hindi nangangahas na tingnan ang babaeng nasa kama na unti-unting bumangon. Ang kanyang walang malasakit na posture ay mabibighani sa sinumang lalaki. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita ang kanyang pares ng malajade na paa na lumakad palapit sa kanya. Mas malakas din ang amoy nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Puno ng tukso ang boses ng babae na parang musika ng kalikasan na nagpainit ng katawan ni Bernard. Pagkasabi nito ay nahiga ang babae sa sofa habang nakatali ang mga paa. Ang kanyang tindig ay mapang-akit at lubhang matamlay. Buong-buo din ang kanyang matikas na katawan sa harap ni Bernard. Sumilip si Bernard bago ibinaon ang ulo sa takot. Magalang niyang sinabi, Madam, babalik na po si Philip Clark. Inilatag na ng aking pangalawang kapatid na si Martin ang kanyang bitag. This time, siguradong hindi na siya makakalabas sa Riverdale. Ang tawa ng babae ay parang mga kampana. Sinabi niya, Oh, nakikita ko. Nagulat si Bernard at biglang nagtanong, Madam, hindi ka ba nag-aalala? Binuksan ng babae ang kanyang mga mata. Sa kanyang katanji tanging mukha, mapupulang labi, at ang mga mapang-akit na mata, sinumang lalaki ay mananakaw ng puso sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Ang sabi niya, sa tingin mo ba, sa lakas mo lang ng kapatid mo, mapapabagsak mo si Philip. Ang pahayag na ito ay nagpagulo kay Bernard. Aniya, Madam, si Philip ay isang walang kwentang manugang ng aking pamilyang Johnston. Ano bang mahirap kung ibaba mo siya? Hihihi. Humalaklak ang babae at sinabing, Bernard, ipinapayo ko sa iyo na huwag masyadong mag-alala kay Philip. Kung ganoon lang talaga siya ka-simple, wala siyang kasalukuyang bikan, lalo na ang villa na kasalukuyang tinitirhan ng dalawa mong pamilya. Huwag kalimutan ang ginawa ni Philip sa lahat ng ito.
Masyado kang naiinip na nakikinig sa akin at nagpumilit na paalisin si Win sa bikan ng sabik na sabik. Nagpunta ka pa sa Upper Creek na may napakalaking kilig, na pinukaw si Philip. Kung babalik siya ng ligtas ngayong gabi, natatakot ako na ikaw at ang pamilya ng iyong kapatid ay magkaproblema. Matapos marinig ito, nanginginig si Bernard habang ang kanyang puso ay naguguluhan. Oo, marami na talagang nagawa si Philip sa lahat ng ito. Ilang beses na nilang nasaksihan ang sarili nilang mga mata. Iba ba talaga siya sa taong inaakala nila? Kasabay ng sinabi sa kanya ni Lynn sa telepono, biglang naramdaman ni Bernard na parang tinutumbok siya ng mabangis na hayop. Nagmamadali siyang nagtanong, "Madam, ano ang dapat gawin ng aking pamilyang Johnston? Bigyan mo kami ng iyong gabay." Humihingi ang babae at natahimik sandali habang sinasabing, "Sa pagitan mo at ng iyong kapatid, kung isang tao lang ang makakaligtas dito, handa ka bang isuko ang iyong buhay at hayaang mabuhay ang iyong pangalawang kapatid? O itutulak mo ba ang iyong pangalawang kapatid out, para ikaw na lang ang survivor?" Sa sandaling tinanong niya ang tanong na ito, tumayo si Bernard sa kinatatayuan. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Ano ang ibig sabihin ng tanong ni Madam? Bumalik ka at pag-isipan mong mabuti. Walang nagmamadali, mayroon kang halos 3 oras para malaman ito bago gumawa ng desisyon. Pagkasabi nito ng babae ay itinaas niya ang malajade niyang mga braso at kumaway. Kumunat ang noo ni Bernard at umatras sa lugar na ito. Pagkaalis niya, tila nakikipag-usap sa hangin ang babae sa madilim na silid na ito. Paano nangyari ang mga bagay-bagay? May alam ka ba? May mekanikal na tunog sa hangin na para bang nagmumula ito sa isang speaker sa isang sulok. Hindi pa po, Madam. Bumantong hininga ang babae at sinabing, ituloy ang pagsisiyasat kung makumpirma ang bagay na ito, tapos na ang relasyon ni Win sa pamilya Johnston. Magagamit natin ito ng husto. Oo, Madam. Ang mga mata ng babae ay tila tumagos sa kadiliman, at isang mahinang kaakit-akit na ngiti ang lumabas sa mga sulok ng kanyang bibig. Philip Clark, matagal na tayong hindi nagkita. Sana magkita tayo agad. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1560. Seryosong-seryosong tiningnan ni Win si Philip na may pag-asa sa mga mata. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, sasabihin na ba ni Philip sa kanya ang totoo tungkol sa kanyang sarili? Gusto mo bang ibalik kita? Tahimik na tanong ni Win na medyo kinakabahan. Kung talagang ibinalik siya ni Philip, ano ang dapat niyang gawin? Paano niya hahaharapin ang kanyang biyenan? Bagamat matagal nang nakilala ni Win ang kanyang biyenan at napaka-easygoing niya, naguguluhan pa rin si Win. Bukod dito, hindi masyadong malinaw si Win tungkol sa kung ano ang nangyayari sa pamilya ni Philip. Tapos na ba ang alitan nila ni Joda? Nag-away ba ito sa mga ari-arian ng pamilya? Biglang maraming pumasok sa isip ni Win. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nalilito. Napatingin si Philip sa mukha ni Win at hinawakan ang malambot nitong pisngi. Tila nakikita niya ang tensyon at pagkabalisa ni Win sa mga sandaling ito. Mahina niyang sinabi, "Huwag mo na masyadong isipin. Ako na ang bahala sa lahat. Pagdating ng panahon, isasama natin si Mila at kailangan mo lang akong masayang bumalik. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ko hahayaang magdusa kayo ni Mila ng anumang hinaing." Naunawaan ni Philip ang iniisip ni Win sa sandaling iyon. Laging iniisip ito ng mga babae. Alam niyang tanda ito ng pagmamahal ni Win sa kanya. Tumaas ang kilay ni Win at tumingin kay Philip ng napakaseryosong tingin. Medyo nataranta ang tono niya habang nagtatanong, "Talaga? Makakabalik ba talaga ako? Hindi ako magugustuhan ng pamilya mo o ano?" "Hindi, tanga, sasamahan kita," sabi ni Philip. Pagkasabi nito, tinulungan ni Philip si Win na bumalik sa kama para magpahinga. Marahan niyang hinalikan ang noo nito at sinabing, "Okay, magpahinga ka ng mabuti. Babalik ako sa Riverdale para harapin muna ang bagay na ito. Hintayin mo ako." Tumingin si Win kay Philip at biglang inabot ang kamay niya. "Phil, kung talagang nahihirapan ka, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kailangan kong makabalik ka ng ligtas. Hihintayin ka namin ni Mila palagi. Kung ang kumpanya ay nawala, gayon din. Pero hindi mo kami pwedeng iwan." Hinawakan ni Philip ang malambot na maliit na kamay ni Win at sinabing, "Okay, I promise you."
Babalik ako sa lalong madaling panahon kung may panganib. Pagkatapos, tinakpan ni Philip si Win ng kumot bago siya tumalikod at lumabas ng kwarto. Alam niyang hindi nakatulog ng maayos si Win buong gabi kagabi. Pagkalabas ng silid, lumiko si Philip at pumunta sa silid ni na Martha at Charles. Bago pumasok sa pinto, narinig na niya ang galit na sumpa ni Martha. Ang maldito na si Philip na ito ay hindi talaga ako inilalagay sa kanyang mga mata. Ako naman ang biyenan niya. Ano ang kanyang saloobin ngayon? Tumanggi pa nga siyang bumalik sa Riverdale. Isinailalim ba niya tayo sa house arrest? Habang iniisip ito ni Martha, lalo siyang nagagalit. Ang Philip Clark na ito ay sadyang masyadong mayabang ngayon. Kung hindi dahil sa kanyang kapansanan, tiyak na aalisin niya ito sa kanya. Nagbabasa ng dyaryo si Charles sa gilid. Nang marinig ang mga salita ni Martha, walang magawa siyang umiling at sinabing may buntong hininga. Itigil mo na lang yan. Nakalimutan mo na ba kung sino ang naging sanhi ng iyong mga pinsala? Kung patuloy kang manggugulo sa buong maghapon, balang araw ay maaayos muli ni Philip ang mga score sa iyo. Ano ang gagawin mo pagkatapos? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1561. Nang marinig ito, lalo pang nabalisa si Martha at galit na sinabi, "Matanda, ano ang ibig mong sabihin dyan? Sa tingin mo ba naglakas loob pa siyang santokan ako? Kung maglakas loob siyang saktan ulit ako, kukunin ko si Winnie para hiwalayan siya. Hindi ako nirerespeto ng taunang ito bilang biyenan niya. Hiwalayan. Sa tingin mo ba hihiwalayan na siya ni Win ngayon? Ang sanggol sa kanyang tiyan ay isisingit sa loob ng ilang buwan." Napabuntong hininga si Charles. Bakit hindi? Sa tingin mo ba hindi mabubuhay ang pamilya natin kung wala si Philip? Galit na sagot ni Martha, "Sinasabi ko sa iyo, Charles Johnston, alisin mo ang iyong mga iniisip na papuri sa kanya. May kaunting pera lang si Philip ngayon at may mga kakilala. Kung ikukumpara mo talaga siya sa mga nasa labas, malayo pa siya sa kanila." Si Martha ay napakalinaw tungkol sa kung sino si Philip. Maging hari man siya ng isang araw, hahamakin pa rin ni Martha ang basurang ito. Nang marinig ang mga salitang ito, walang magawang umiling si Charles at nagpatuloy sa pagbabasa ng kanyang pahayagan. Lalong nagiging unreasonable ang lokong babaeng ito. Sa pagkakataong ito rin ay biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Philip na nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay. Malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Nang makita siya, agad na napaatras si Martha sa takot habang palaipat-lipat ang kanyang mga mata. Nauutol siya, "Ikaw, anong ginagawa mo dito?" Tumingin si Charles sa gilid at walang sinabi. Ang baliw na ito ay magaling lang mangbuli sa mahihina at mahiyain sa harap ng mga mas matitigas sa kanya. Anyway, buti na lang medyo takotan siya ni Philip para hindi na siya magkagulo ulit kapag gumaling na siya. Kung hindi, ang pamilyang ito ay magtatalo buong araw. Walang sino man ang makakatagal dito. Walang pakialam na sinulyapan ni Philip si Charles na nakaupo sa sofa habang ibinaling ang atensyon kay Martha. "Nay, kung gusto mo akong tanggapin sa darating, gawin mo na lang sa harap ko. Huwag mong gawin ito sa likod ko ng ganito. Kung galit ka sa akin, sabihin mo lang ng diretso." Agad na narinig ni Martha ang nakatagong kahulugan sa pagitan ng kanyang mga salita at sumigaw ng galit, "Mabuti, Philip Clark. Ang galing mo talaga ngayon ha. Naglakas loob ka pang pag-alitan ako sa ganoong paraan. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Sinusubukan mo bang turuan ako o ano? Ako ang biyenan mo, nanay ni Winnie." Matagal nang nalaman ni Martha ang ugali ni Philip. Hanggat inilabas niya ang kanyang katayuan bilang biyenan at si Win, pagbibigyan siya ni Philip. Ito ay isang panlilin lang na paulit-ulit niyang ginamit. Sure enough, napakunot noo si Philip na walang ginawa at malamig na binalaan siya, "I don't care what you think of me but I want you to know that I'm Win's husband. Hindi ko siya hihiwalayan, at hindi mo dapat isipin na hiwalayan ako ni Win. Kung talagang iniinis mo ako, wala akong pakialam kung biyenan kita o kung ikaw ang nanay ni Winnie." Nang marinig ito, nabalisa si Martha at sumigaw, "Hoy, Felipe, ano ang ibig mong sabihin dyan? Tinatakot mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo ngayon na hiwalayan ko kayo ng aking anak. Ang isang basurang tulad mo ay hindi sapat para sa aking anak. Don't think I don't know that your identity as the big boss of that crap investment company is just to fool others.
May mga tao akong nag-check sa kumpanyang iyon. Hindi ito tumutugon sa pangalan nito at kakaunti lang ang empleyado. Dati, pinaimbestigahan ni Martha ang mga Mila Nelson Angel Investment Group ni Philip. Akala niya noong una ay malaking kumpanya, ngunit pagkatapos suriin, kakaunti lang ang mga empleyado at wala silang gaanong pera. Isa lamang itong walang laman na shell na ginamit upang lokohin ang iba. Kaya, nagpasyahan ni Martha na nilinlang ni Philip si Win at nagtatag ng isang kumpanya ng shell sa kanilang paraan. Matapos marinig ang sinabi ni Martha, tumawa si Philip. Bahagyang nakakunot ang gilid ng kanyang bibig habang sinasabi, may tumingin ka sa Mila Nelson Angel Investment Group. Oo, ano, ngayong wala na ang pusa sa bag, ano pa ang masasabi mo? Sabi ni Martha na nakataas ang kilay at mayabang na mukha. Bilang resulta, walang pakialam na sinabi ni Philip, kung ganoon, alam mo ba kung sino ang mamumuhunan sa likod ng Beacon Group? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1562. Ang mamumuhunan sa likod ng Beacon Group. Natigilan si Martha habang umuungol sa loob. Ano ang ibig sabihin ni Philip dyan? Posible bang may kinalaman sa kanya ang investor sa likod ng Beacon Group? Anong ibig mong sabihin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Huwag kang magpatalo, sabi ni Martha na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Philip. Humalaklak si Philip at sinabing, inilipat ko ang lahat ng pondo ng Mila Nelson Angel Investment Group sa Beacon. Sa sandaling makaranas ang Beacon ng anumang malaking pagkagambala sa pananalapi, ang mga pondo ay agad na itinurok. Kung gusto mong tingnan ako, bakit hindi ka kumuha ng isang tao na mag-imbestiga dito? Sayang naman, baka may hanap ka. Kinailangan talagang alisin ni Philip ang kanyang sombrero kay Martha para sa pagpunta sa ganoong lawak. Ang dahilan kung bakit siya nagpa-check up sa kanya ay dahil sa pera. Nang marinig ni Martha ang mga salita ni Felipe, tumibok ang kanyang puso. Inilipat niya ang mga pondo ng Mila Nelson Investment Group. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng pangalan ng Beacon. Hindi lang siya sinusubukang suyuan ni Philip, tama ba? Oo, dapat nga. Haha, Philip, huwag mo akong dayin sa sikat ng araw. Ang iyong mga salita ay walang iba kundi isang tanga. Wala ka talagang pera. Kahit na gawin mo, kailangan mo pa ring bayaran ang iyong mga utang. Malaki ang natalo mo sa pagkabangkarote ng Clark Group, tama ba? Hindi nakakagulat ang iyong madrasta ay sabik na makipaglaban sa iyo para sa mga ari-arian ng pamilya. Gusto niyang kumita ng malaki bago malugi ang kumpanya. Tumawa si Martha ng panunuyan na may malalim na paghamak sa kanyang mga mata sa puntong ito, sinusubukan pa rin siya ni Philip na linlangin. Katawa-tawa. Natawa si Philip at hindi niya balak na ituloy ang paksang ito sa isang tanga tulad ni Martha Yates. Lumingon siya at tumingin kay Charles na nagbabasa ng dyaryo, at sinabing, Tay, bantayan mo siya at huwag mo na siyang hayaang magkagulo muli. Babalik ako sa Riverdale para harapin ang ilang bagay ngayon. Kung babalik ako at alam kong may ginawa siya, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Ngumiti si Charles at tumango, Okay, I got it. Nang makita ni Martha ang maayos na eksena sa pagitan ni Charles at Philip, nag-alab ang kanyang puso. Pagkaalis ni Philip, galit na sumigaw si Martha, Charles Johnston, nakatayo ka na ba sa gilid ni Philip? Turncoat ka, hindi ko inaasahan na ganito kakakulit na matanda. Dahil lang sa binigyan kanya ng ilang paintings noon, pinagtaksilan mo na ako. Pinandilatan siya ni Charles at sinabing, dapat tumigil ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Philip? Manahimik ka na lang dito sa susunod na 2 araw at huwag kang gumawa ng gulo. Tumanggi pumayag si Martha habang umuungal at nagmumura ng galit. Sa huli, walang choice si Charles kundi lumabas ng kwarto, naiwan si Martha na mag-isa sa loob. Ang baliw na babaeng ito ay talagang hindi makatwiran. Pagkaalis ni Philip sa hotel, agad niyang kinontak si Master Bell. Hindi nagtagal, si Master Bell ay sumugod at magalang na sinabi, Young Master Clark, ano ang iyong mga order? Magtipon ng ilang tao at sundan ako pabalik sa Riverdale. Sabi ni Philip habang nakatingin sa langit. Halos oras na. Mabilis na tumango si Victor Bell at sinabing, Oo, Young Master Clark. Kinagabihan, umalis si Philip sa Upper Creek na may 4 na sasakyan at nagmamaneho papunta sa toll gate ng Riverdale.
Pagdating ng kanyang mga sasakyan, 3 gray na van ang biglang sumugod mula sa rampa sa kanyang harapan. Swoosh! Bumukas ang mga pinto ng mga van na iyon at humigit kumulang 1 dosenang hooligan ang tumalon. Lahat sila ay mabangis na tingnan at may dalang armas sa kanilang mga kamay. Hinampas ng ilang nangunguna ang hood ng Mercedes-Benz gamit ang mga bakal na tubo at mayabang na sumigaw, "Lumabas ka na sa kotse." Si Philip ay nakaupo sa kotse, nanunood ng walang malasakit. Sa tabi niya, napangiwi si Victor at sinabing, "Young Master Clark, mangyaring manatili rito. Lalabas ako at hahaharapin ito." Pagkasabi noon ay itinulak ni Victor ang pinto ng sasakyan. Bang! 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 Sabay-sabay na bumukas ang lahat ng pinto ng 4 na sasakyang Mercedes-Benz. Mahigit 1 dosenang thug na nakasuot ng itim na suit ang bumaba, nakatayo sa likod ni Victor na may maliit na ekspresyon. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1563. Si Victor Bell ay humakbang pasulong, sinulyapan ang 12 ng mga hooligan sa kanyang harapan, at sumigaw, "Sino ang nagpadala sa iyo dito? Kung sasabihin mo sa akin, pakakawalan na kita." Nagalit si Walter. Ang mga naglakas loob na ihinto ang sasakyan ni Philip ay naghahanap ng kamatayan. Humalaklak ang lalaking nangunguna at sinabing, "Nako, ginagaya mo ba ang mga street punk sa pamamagitan ng pagdadala ng napakaraming alipors? Kung nagtanong ka sana, malalaman mo na sa akin ang teritoryong ito, Marvin. At saka, sino ka ba? Mayroon bang katulad mo sa Riverdale? Bakit hindi pa kita nakita dati?" Patuloy ang panunuya ng lalaki habang tinutusok niya ang baseball bat sa kamay niya sa dibdib ni Victor. Napakagarbo ng kanyang ugali. Ibinaba ni Victor ang kanyang kilay at tumingin sa baseball bat sa kanyang dibdib. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig nang lumitaw ang maliit na layunin sa kanyang mukha. Kailan nagalit si Victor Bell, isa sa 3 pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa sa Upper Creek, ng ganito. "Gawin mo, bugbugin sila hanggang sasabihin nila sa atin kung sino ang nagpadala sa kanila." Galit na sigaw ni Victor. Sa isang iglap, ang 12 ng mga tulisan sa likuran niya ay sumugod sa isang pulutong at nakipag-away sa grupo ng mga hooligan. Damn it! Napakayabang! Guys, charge na! Kung may mangyari, ako na ang bahala. Ang lalaking nangunguna ay sumigaw habang sinisingil ang kanyang mga tauhan. Beef! Putok! Putok! Dahil dito, bumagsak lahat sa lupa ang mga hooligan sa loob ng 3 minuto. Hawak-hawak nila ang kanilang mga braso o binti, humahagulgol. Naglakad pasulong si Victor at marahas na tinapik ang kamay ng lalaking nagtusok ng baseball bat sa kanyang dibdib kanina lang. Arg! Isang matalim na alulong ang umalangaw sa lugar. Ang ruffian na nagngangalang Marvin ay basang-basa sa malamig na pawis at namumula ang mukha. Pakiramdam niya ay dudurugin na ng kabilang partido ang kanyang kamay. "Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sino ang nagpadala sa iyo dito?" Mataimtim na tanong ni Victor. Ilang beses humagulgol ang lalaki at mabilis na sumigaw, "Sasabihin ko sa iyo. Si Master Bernard ang nagpapadala sa atin dito." Master Bernard. Hindi narinig ni Victor ang pangalan nito. Nadagdagan niya ang lakas na ibinibigay niya sa kanyang paa at patuloy na nagtanong, "Sino si Master Bernard?" Bernard Johnston, ang bagong hinirang na deputy chairman ng Beacon Group. Mabilis na sagot ng lalaki. Kumunot ang noo ni Victor at itinaas ang paa. Lumingon siya, humakbang papunta sa bintana ng kotse, at magalang na sinabi, "Young Master Clark, alam ko kung sino ang nasa likod nito. Ito ay si Bernard Johnston." Nakaupo sa kotse, walang pakialam ang mukha ni Philip habang tumango at sinabing, "Bahala ka dyan." Oo, tumango si Victor at tumalikod, sumenya sa kanyang mga nasasakupan na may masamang tingin. Samantala, sa loob ng isang pribadong silid ng isang clubhouse, natanggap na ni Bernard ang balita at galit na sumigaw sa telepono. "Ano? Nabigo? Ano bang problema mo? Ang dami mong kasama pero nabigo ka pa rin. Ano? Dinala din ng kabilang partido ang mga tao. Ilan? 1-2 lang. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Binigyan kita ng $1,000,000. Galit na galit si Bernard sa mga sandaling ito. Nabigo ang mga taong inayos niya sa kanilang trabaho. Lahat sila ay isang grupo ng mga basura. Matapos tapusin ang tawag,
Mabilis na nag-dial si Bernard ng ilan pang mga numero at sumigaw, "Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginagamit mo, dalhin ka agad sa akin si Philip Clark at ang mga taong iyon." I-click. Pagkababa ng telepono, lumabas agad si Bernard sa private room at dumiretso sa First Palace. May nangyari. Pinabalik talaga ni Philip ang mga tao. Ang nag-iisang tagapagmana. Philip Clark. Kabanata 1564. Nagmamadaling bumalik si Bernard sa unang palasyo, sumisigaw habang papasok sa pinto, "Martin, may nangyari." Umiinom si Martin ng kape at nagbabasa ng dyaryo sa mga oras na ito. Nang makita si Bernard na nagmamadaling bumalik na nalilito, ang kanyang mga mata ay napuno ng sama ng loob habang nagtanong, "Bakit ka ba nagpapanik ng ganito?" Natutunan ni Martin na panatilihin ang kanyang kalmado sa ngayon upang maging angkop sa kanyang imahe bilang chairman ng Beacon Group. Nang makita ang naguguluhan na tingin sa kanyang ikatlong kapatid, natural na hindi siya nasisiyahan. Kahit yumaman na ito, hindi pa rin maalis ang masasamang ugali nitong nakababatang kapatid niya. Napabuntong hininga si Bernard at sinabing, "Iyan, si Philip Clark." Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Martin. Bigla siyang tumayo na puno ng excitement ang mukha at sinabing, "Paano nangyari? Nahuli mo na ba siya? Tara na, dalhin mo ako dyan." Hindi kumikibo si Bernard. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi namin siya nahuli." "Hindi mo ginawa. Anong nangyari? Hindi ka ba nag-hire ng maraming ruffians? Bakit hindi mo man lang mahuli si Philip Clark?" Tanong ni Martin. Itong kapatid niyang ito ay talagang walang kwenta. Ngayon, pumunta sina Lynn at Toby sa Upper Creek para sa pribadong settlement sa ilalim ng kanyang mga tagubilin at nabigo sila. Ngayon, nabigo siyang mahuli si Philip. Mabilis na paliwanag ni Bernard, "Martin, hindi ko ine-expect na ibabalik din ni Philip ang mga kasama niya. Ang mga kasama ko ay hindi handa at ibinaba. Pero don't worry, nakagawa na ako ng bagong arrangement. Hanggat lumitaw siya sa pasukan ng Beacon Group o sa loob ng mga compound ng Longford Park, ibababa namin siya kaagad." Dinampot ni Bernard ang tasa sa coffee table at humigop ng ilang lagok. Madilim ang mukha ni Martin habang pabalik-balik, nagtatanong ng may pag-aalala, "Sigurado ka bang kaya mo siyang ibaba? Ilang tao ang dinala niya?" Napangiti si Bernard sa sarili nang maisip niya ito at sinabing, "Martin, huwag kang mag-alala. Wala siyang dalang maraming tao, 1 lang. 1 tao." Nakahinga ng maluwag si Martin at naikuyom ang kamao habang sinasabing, "Good. Kumuha ng mas maraming tao at huwag matakot na gumastos ng pera. Hanggat makuha natin ang lahat ng share sa Beacon, magiging multi-billionaires tayo. Hindi natin kailangang alalahanin ang maliit na halaga nito. Naiintindihan ko, Martin. Maghintay at tingnan lamang." Sa pagkakataong ito, hindi na aalis ng buhay ang walang kwentang Philip na iyon. May masasamang ngiti sa mukha ni Bernard. Palihim ding tumanggo si Martin habang kumikinang ang kanyang mga mata. Ang kinalabasan sa pagkakataong ito ay naitakda na sa bato. Hindi nagtagal ay dumating na ang entourage ni Philip sa entrance ng Beacon Group. Gayunpaman, bago pa man may parada ang sasakyan, 12 ng mga gangster ang sumugod sa bawat pinto ng Beacon Group. Lahat sila ay mukhang mabangis habang nakatitig sa kanila ng mataman. Pagkaupo sa kotse, dumilim ang mukha ni Philip habang lumalakas ang lamig sa kanyang puso. Desidido talaga sina Martin at Bernard na hulihin siya. Sa tabi niya, nakita ni Victor ang seksikan ng mga tao sa labas ng sasakyan at ang kanyang mukha ay naging hindi kaaya-aya. Sinabi niya, "Young Master Clark, napakaraming tao. Mas huwag kang bumaba, tatawag ako. May mga kakilala pa akong tao sa Riverdale." Pagkatapos nito, nag-dial si Victor sa mga numero ng telepono ng kanilang kaibigan. "Mr. Connolly, kamusta? Kasalukuyan akong nahaharap sa kanilang mga problema sa iyong teritoryo, nasaan ako Beacon Group?" I-click. Siya ay nabitin sa. Napatulala si Victor at napatingin sa phone na hawak niya. Ano ang sitwasyon? Busy ba ang linya? Matapos mag-isip, tumawag ulit siya ngunit nakapatay na ang telepono ng kausap. Pagkatapos noon, tinawagan niya ang ilan pa niyang mga kaibigan. Sa sandaling nabanggit niya ang Beacon Group, ibababa kaagad ng kabilang partido ang telepono. Sa puntong ito, may napagtanto si Victor. Si Philip, na nasa tabi, ay mahinang nagsabi,
Tama na, huwag ka nang tumawag. Sa palagay ko ang mga taong kilala mo ay naabisuhan ng maaga. Walang darating at tutulong sa atin ngayon. Kailangan nating umasa sa ating sarili. Pagkasabi noon ay itinulak ni Philip ang pinto ng sasakyan at bumaba. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1565. Nag-aalalang bumaba rin si Victor sa sasakyan. Pinalibutan niya ang kanilang mga tauhan kay Philip at bantayan siyang mabuti. Pagkalabas na pagkababa ni Philip sa sasakyan ay bumungad sa kanya ang malamig na mga mata sa buong lugar. Sa abot ng mata, 12 ng tao ang mabangis na nakatingin sa kanya. Ayokong magkagulo. Sabihin mo sa akin kung nasaan sina Martin Johnston at Bernard Johnston, malakas na sabi ni Philip. Kahit sa ganitong sitwasyon, hindi siya nagpakita ng anumang takot. Ang pagpapakitang ito lamang ay nagpagulat sa 12 ng mga tao sa kabilang kalye. Sa dami ng tao, may sumigaw, "Who the F*** do you think you are?" Gusto mong makita sina Master Martin at Master Bernard. Mangarap ka, Philip Clark, kinikilala kita bilang walang kwentang manugang ng pamilya Johnston. Hindi ka lalayo ngayon. Sabihin sa iyong mga tauhan na masunuring umatras at lumuhad sa lupa. Tama na yan. Hindi ka makakatakas. Sa pagharap sa galit na mga sigaw at babala ng grupong ito ng mga tao, ngini siya ni Philip. Sabi niya, magkano ang perang ibinigay sa iyo ni Martin Johnston para magtrabaho ka ng husto para sa kanya? Lumapit ang isang lalaking nakasot mula sa likod ng karamihan at mayabang na tumingin kay Philip, at sinabing, "Philip, hindi ka na dapat bumalik. Ngayon, ang mga taong ito ay espesyal na isinaayos para sa iyo. Walang paraan para sa iyo. Ipinapayo ko sa iyo na masunurin sumuko upang maiwasan ang anumang sakit at pagdurusa." Sa isang sweep ng kanyang tingin, ang mga mata ni Philip ay nahulog sa lalaking nakasot habang sinabi niya, "Kilala kita. Ikaw ang kanang kamay ni Win. Hindi ko inaasahan na pagtataksilan mo siya." "Ha ha ha." Tumawa ang lalaki at sinabing, "Hindi ito pagtataksil. Inalok lang ako ng mas magandang lugar. Sa mundong ito, sino ang hindi nabubuhay para sa kanilang sarili? Sa account na ikaw ang asawa ni Madam Johnston, bibigyan kita ng pagkakataong lumuhad at sumuko sa lahat." Malamig ang mga mata ng lalaki, at mayabang ang tindig nito. Matagal na siyang naiinis kay Philip. Paanong mapapangasawa ng ganyang basura ang babaeng tulad ni Win? Maganda rin ito. Maari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipahiya si Philip ng maayos. Gayunpaman, napakunot noo ang bibig ni Philip habang bahagyang nakatingin sa lalaki. Sabi niya, "Gusto mo lumuhad ako sayo. Natatakot ako na wala ka pang qualification na iyon." Sa sandaling ito, ang hitsura ng kanyang mukha ay agad na naging lubhang mapanganib. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro si Philip, at sumigaw, "Mabuti. Paano bastos? Hindi ka luluhod ha? Kung ganoon, bububugan kita hanggang sa lumuhad ka ngayon." Pagkasabi nito, ikanaway ng lalaki ang kanyang kamay at sumigaw, "Bahala. Patayin mo sila kung kaya mo." Panipi. Sa isang iglap, dalawang lalaki ang sumugod habang nakataas ang mga baseball bat sa kanilang mga kamay. Binasag nila ang mga paniki sa ulo ni Philip. Gayunpaman, beef, bang. Bago pa makita ng kahit sino kung ano ang nangyayari, lumipad pabalik ang dalawang lalaki at pinatumba ang isang grupo ng mga tao. Para naman kay Philip, kalmado pa rin siyang nakatayo doon na may mahinang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sabi niya, "Maaari kang lumapit sa akin ng sabay-sabay." Hingal na hingal ang karamihan. Masyadong masungit. "Guys, sabay na tayo. Masyadong mayabang ang punk na iyon." May sumigaw, at ang iba ay sumigaw habang sumusugod. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang nakakabinging dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. "Tumigil ka. Kung sino man ang maglakas loob na gumawa ng kahit ano kay Mr. Clark, ako, si Theo Xander, ay hindi sila bibitawan." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1566. Kung sino man ang maglalakas loob na hawakan si Mr. Clark ay makikigulo sa akin, Theo Xander. Theo Xander, ang big shot ng Riverdale. Isa siyang prominenteng figure sa lugar na ito. Sa sandaling ito, huminto ang kanyang motorcade sa harap ng gusali ng Beacon Group. Nakahilera ang 12 itim na Mercedes-Benz na sasakyan.
Bumukas ang mga pinto at bumaba ang 12 ng mga thug na nakasuot ng itim na suit, ganap na nakapalibot sa lugar na ito. Mabilis ding tumakbo si Theo. Nang makita si Theo, ang lalaking mayabang na nagtuturo kay Philip ng leksyon noon ay naging libingan at malungkot. Tumayo siya sa isang tabi. Sinong mag-aakala na babalik si Theo ng ganitong oras? Ayon sa impormasyong natanggap, si Theo ay dapat na may hawak na silid ng komersyo sa Penhart. Paano siya nakabalik ng ganoon kaga? Mr. Theo, ito ang internal affairs ni Beacon. Natatakot ako na hindi nararapat na makialam ka ng ganito. Ang lalaking nakasuot at leather na sapatos, na ang pangalan ay Blake Poole, ay may maputlang mukha sa sandaling ito. Wika niya sa malamig na boses. Bilang resulta, sinulyapan lang siya ni Theo, itinaas ang kamay, at binigyan siya ng isang sampal sa mukha. Sumigaw siya, Blake Poole, karapat-dapat ka bang kausapin ako ng ganyan? Mayabang. Ito ang tunay na nagpapakita ng pangangibabaw. Theo Xander, how dare you hit me? Nagalit agad si Blake. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Theo. Si Blake Poole ay hindi lamang isang empleyado ng Beacon, ngunit mayroon din siyang ibang pagkakakilanlan. Ang anak ni Douglas Poole, ang pang-apat na master ng Riverdale. Siya ay may lakas at background. Kaya naman ginagalang siya ni Martin. Sa sandaling ito, nag-aapoy sa galit si Blake. Sinaktan talaga siya ni Theo sa harap ng maraming tao. Kung ito ay kumalat, paano mabubuhay si Blake sa Riverdale? Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Theo. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, tumakbo siya kay Philip at yumuko ng may paggalang, sinabing, Mr. Clark, pasensya na kung natagalan ako. Hingal na hingal ang karamihan. Nakapagtataka, si Theo Xander, ang Panginoon ng Riverdale, ay talagang nakayuko ang kanyang ulo ng magalang sa isang talunan. Natulala si Blake. Ano ang sitwasyong ito? Sa sandaling ito, siya ay mukhang medyo tulala. Halos hindi niya maisip na gagawin ng overlord ng Riverdale ang ganoong bagay. Si Philip Clark ay isang walang kwentang manugang ng pamilya Johnston. Umasa siya sa pamilya ng asawa niya. Kahit na may kapangyarihan siya at may kakilala, dahil kay Win, di ba? Alam ng lahat matagal na ang nakalipas malapit na ang relasyon ni na Philip at Theo, ngunit iniisip ng lahat na ito ay bilang paggalang kay Win, o marahil ay binigyan ni Win si Theo ng maraming nais. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga bagay ay tila hindi kasing simple noon. Sabay-sabay, naisip ito ni Blake. Malamang na hindi kaordinaryo ang pagkakakilanlan ni Philip. Naging seryoso ang mukha ni Blake. Hindi nakakagulat sina Martin at Bernard ay sinabing ibagsak sina Win at Philip. May alam ba sila? Sa oras na ito, malamig na tiningnan ni Philip si Theo at nagtanong, alam mo ba kung ano ang gagawin? Agad namang tumanggaw si Theo at sumagot, oo. Pagkatapos, habang nakatingin ang lahat, lumapit si Theo kay Blake. Beef, bang, dalawang sunod-sunod na sipa. Diretso siyang sinipa ni Theo sa lupa at malamig na sumigaw, mamamatay ka sa mga kamay ko. Agad na napaungol si Blake at tinitigan si Theo ng masama, sumisigaw, Theo, pinipilit mo ba akong gumawa ng hakbang laban sa iyo? Tumawa si Theo, matalim na tinitigan si Blake, at sinabing, karapat-dapat ka bang makipaglaban sa akin? Pagkasabi noon ay tinapakan niya ang dibdib ni Blake gamit ang kanyang malaking paa, buong lakas. Gaya ng inaasahan sa Panginoon ng Riverdale, ang kanyang mga pamamaraan ay napaka-domineering at agresibo. Sa oras din na ito na kumalat ang isang magaspang na tinig sa buong lugar. Theo Xander, nakalimutan mo na ba ang lahat tungkol sa akin, Douglas Poole? Hindi kaya wala na ang aking pamilyang Poole sa Riverdale? Nang sundan ng lahat ang direksyon ng boses, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga lalaki na nakasuot ng black and white martial arts attire na naglalakad mula sa kabilang kalye. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong terno. Siya ay may matipunong figure na may masungit na mukha. May tubo sa kanyang bibig, at ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likod. Nakasuot siya ng sombrerong itim na ginoo sa kanyang ulo, mukhang medyo nakikilala. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1567. Douglas Poole, ang pang-apat na master ng Riverdale. Siya ay isang karakter na umatras sa background. Sa wakas,
nagpakita ulit siya ngayon. Dahil lamang sa nag-alok si Martin Johnston ng Beacon Group ng malaking halaga na makakatulong sa kanya na mabawi ang kontrol sa Riverdale. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit handa si Douglas na sumulong sa pagkakataong ito. Habang tumatanda ang isang tao, mas mabagal din ang kanilang mga galaw. Ayaw ni Douglas na ipagpatuloy ang buhay niya ng ganito. Si Riverdale ay nasa ilalim ng pamamahala ni Theo sa loob ng maraming taon at oras na para sa pagbabago. Natigilan ang ekspresyon ni Theo nang makitang sumulpat si Douglas kasama ang kanyang mga tao. Naging mabigat ang kanyang puso. Bakit biglang sumulpat si Douglas? Maaaring lahat ng mga bagay na ito ay konektado. Kaagad pagkatapos, lumingon si Theo kay Douglas at sinabing, "Ika-4 na guro, ano ang balak mong gawin?" Matapos makitang binugbog ang kanyang anak, natural na nagalit si Douglas at galit na sinabi, "Theo, huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo dahil sa pamamahala mo lang sa Riverdale. Ang paggawa ng isang hakbang laban sa aking anak ay hindi mo ako iniisip." Naging malamig ang ekspresyon ni Theo. Tinapakan niya ang kanyang paa sa dibdib ni Blake, ibinaling niya ang tingin niya kay Douglas, at sinabing, "Pang-4 na guro, hindi ka dapat magpakita sa oras na ito. Tapos na ang panahon mo. Ngayon, ang Riverdale ay kabilang sa pamilya Clark, hindi si Xander, pabayaan si Poole." Yung pamilya Clark, nanlamig ang mukha ni Douglas habang nalilitong tumingin kay Theo. He mocked, "Oh, Theo Xander, akala ko overlord ka, pero hindi ko akalain na lalaki ka rin pala na yuyuko sa harap ng pera. Sinusubukan mo bang sabihin na si Riverdale ay kabilang sa talunan na ito?" Isang manugang na umaasa sa pamilya ng kanyang asawa. Hehe, Philip Clark. Napatingin si Douglas sa kanya. Matagal na siyang nagtanong tungkol kay Philip. Isa lang siyang basura. Hindi niya inaasahan na igalang ni Theo si Philip. May isip na ng isa kung gaano katanda at dim-witted itong si Theo Xander. Malamig na ngumiti si Theo at sinabing, "Ika-4 na guro, bibigyan kita ng huling babala. Dalhin ang iyong mga tao at umalis. Natatakot ako na magkakaroon ng bloodbath sa Riverdale ngayon." Natatawang sabi ni Douglas, "Warning me. Dahil naglakas loob akong magpakita, hindi ako matatakot sa iyo. Baka hindi mo alam ang bilang ng mga tao na pagkatapos ng iyong buhay sa oras na ito. Panahon na para magkaroon ng pagbabago ng pagmamayari si Riverdale." Sa sandaling ito, walang punto sa karagdagang talakayan. Kinaway-kaway ni Douglas ang kanyang kamay at galit na sinabi, "Makinig ka, kung sino ang makakapagpababa kay Theo Xander ay gagantimpalaan ng $1,000,000. Dagandong. Sa utos na iyon, ang 12 ng mga lalaki sa likod ni Douglas ay agad na sumugod na may galit na dagandong. Para hindi na madaig, sumimangot si Theo at malamig na sumigaw, "Ipagtanggol mo si Mr. Clark hanggang kamatayan. Mag-charge ka." Sa isang iglap, isang matinding sagupaan ang sumiklab sa pagitan ng magkabilang panig. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng sigawan at pinapatay sa harapang pasukan ng Beacon Group. Samantala, isang grupo ng mga thug na nakaitim na suit ang sumugod sa magkabilang gilid ng kalye. Lahat sila ay mga tao ni Theo. Matagal na siyang nagayos at naghihintay na lamang na lumabas ang mga taong ito mula sa dilim. Ito ay tulad ng pagbaril ng isda sa isang bar aisles. Natarante si Douglas habang pinagmamasdan ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang mga tauhan. Sa wakas, humakbang pasulong si Theo at marahas na sinipa si Douglas. Ang huli ay gamulong ng husto sa lupa at tumalsik ng isang subo ng dugo. Sa malungkot na ekspresyon, tinapakan ni Theo ang dibdib ni Douglas at malamig na nagtanong, "Ika-4 na guro, ano sa palagay mo ang dapat mong gawin ngayon?" "Theo, huwag kang masyadong maingay. Huwag kalimutan na nasa likod ko si Webster Shaw." Panipi. Umungol si Douglas na puno ng panginginig ang mga mata. Gayunpaman, hindi pinansin ni Theo ang kanyang mga pagbabanta at muling tinapik ang kanyang paa ng malakas. "Ikaw, Theo Xander, hindi ka pa karapat-dapat kumilos sa mga tauhan ko." Biglang umalangaw mula sa sulok ang isang matanda at masasamang boses. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1568. Douglas Poole, ang pang-4 na master ng Riverdale. Siya ay isang karakter na umatras sa background. Sa wakas, nagpakita ulit siya ngayon.
Dahil lamang sa nag-alok si Martin Johnston ng Beacon Group ng malaking halaga na makakatulong sa kanya na mabawi ang kontrol sa Riverdale. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit handa si Douglas na sumulong sa pagkakataong ito. Habang tumatanda ang isang tao, mas mabagal din ang kanilang mga galaw. Ayaw ni Douglas na ipagpatuloy ang buhay niya ng ganito. Si Riverdale ay nasa ilalim ng pamamahala ni Theo sa loob ng maraming taon at oras na para sa pagbabago. Natigilan ang ekspresyon ni Theo nang makitang sumulpat si Douglas kasama ang kanyang mga tao. Naging mabigat ang kanyang puso. Bakit biglang sumulpat si Douglas? Maaaring lahat ng mga bagay na ito ay konektado. Kaagad pagkatapos, lumingon si Theo kay Douglas at sinabing, "Ikaapat na guro, ano ang balak mong gawin?" Matapos makitang binugbog ang kanyang anak, natural na nagalit si Douglas at galit na sinabi, "Theo, huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo dahil sa pamamahala mo lang sa Riverdale. Ang paggawa ng isang hakbang laban sa aking anak ay hindi mo ako iniisip." Naging malamig ang ekspresyon ni Theo. Tinapakan niya ang kanyang paa sa dibdib ni Blake, ibinaling niya ang tingin niya kay Douglas, at sinabing, "Pang-apat na guro, hindi ka dapat magpakita sa oras na ito. Tapos na ang panahon mo. Ngayon, ang Riverdale ay kabilang sa pamilya Clark, hindi si Xander, pabayaan si Poole." Yung pamilya Clark, nanlamig ang mukha ni Douglas habang nalilitong tumingin kay Theo. He mocked, "Oh, Theo Xander, akala ko overlord ka, pero hindi ko akalain na lalaki ka rin pala na yuyuko sa harap ng pera. Sinusubukan mo bang sabihin na si Riverdale ay kabilang sa talunan na ito?" Isang manugang na umaasa sa pamilya ng kanyang asawa. Hehe, Philip Clark. Napatingin si Douglas sa kanya. Matagal na siyang nagtanong tungkol kay Philip. Isa lang siyang basura. Hindi niya inaasahan na igalang ni Theo si Philip. May isip na ng isa kung gaano katanda at dim-witted itong si Theo Xander. Malamig na ngumiti si Theo at sinabing, "Ikaapat na guro, bibigyan kita ng huling babala. Dalhin ang iyong mga tao at umalis. Natatakot ako na magkakaroon ng bloodbath sa Riverdale ngayon." Natatawang sabi ni Douglas, "Warning me. Dahil naglakas loob akong magpakita, hindi ako matatakot sa iyo. Baka hindi mo alam ang bilang ng mga tao na pagkatapos ng iyong buhay sa oras na ito. Panahon na para magkaroon ng pagbabago ng pagmamayari si Riverdale." Sa sandaling ito, walang punto sa karagdagang talakayan. Kinaway-kaway ni Douglas ang kanyang kamay at galit na sinabi, "Makinig ka. Kung sino ang makakapagpababa kay Theo Xander ay gagantimpalaan ng $1,000,000. Dagandong. Sa utos na iyon, ang 12 ng mga lalaki sa likod ni Douglas ay agad na sumugod na may galit na dagandong. Para hindi na madaig, sumimangot si Theo at malamig na sumigaw, "Ipagtanggol mo si Mr. Clark hanggang kamatayan. Mag-charge ka." Sa isang iglap, isang matinding sagupaan ang sumiklab sa pagitan ng magkabilang panig. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng sigawan at pinapatay sa harapang pasukan ng Beacon Group. Samantala, isang grupo ng mga thug na nakaitim na suit ang sumugod sa magkabilang gilid ng kalye. Lahat sila ay mga tao ni Theo. Matagal na siyang nagayos at naghihintay na lamang na lumabas ang mga taong ito mula sa dilim. Ito ay tulad ng pagbaril ng isda sa isang bar aisles. Natarante si Douglas habang pinagmamasdan ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang mga tauhan. Sa wakas, humakbang pasulong si Theo at marahas na sinipa si Douglas. Ang huli ay gamulong ng husto sa lupa at tumalsik ng isang subo ng dugo. Sa malungkot na ekspresyon, tinapakan ni Theo ang dibdib ni Douglas at malamig na nagtanong, "Ikaapat na guro, ano sa palagay mo ang dapat mong gawin ngayon?" "Theo, huwag kang masyadong maingay. Huwag kalimutan na nasa likod ko si Webster Shaw." Panipi. Umungol si Douglas na puno ng panginginig ang mga mata. Gayunpaman, hindi pinansin ni Theo ang kanyang mga pagbabanta at muling tinapik ang kanyang paa ng malakas. "Ikaw, Theo Xander, hindi ka pa karapat-dapat kumilos sa mga tauhan ko." Biglang umalangaw mula sa sulok ang isang matanda at masasamang boses. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1569. Napalingon ang lahat kung saan nanggaling ang boses at nakita nilang papalapit ang 12 ng tao. Ang pinuno ay isang matandang lalaki na may dalang tungkod, na mukhang mga 60 o 70 taong gulang. Nakasuot siya ng puting suot na may string ng rosaryo sa kamay.
Siya si Webster Shaw, ang chairman ng Loyale Group. Dati siyang pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa sa Riverdale. Sa mga tuntunin ng seniority at impluensya, tiyak na mas mataas si Webster kay Theo. Sa Riverdale, maraming underground figure ang nakarating lamang sa kanilang mga kasalukuyang posisyon dahil sa Webster. Kaagad, ang pasukan ng Beacon Group ay napuno ng mga tao. Ang mga tao dito ay naglingkod sa kanilang sariling mga amo. Ang lahat ay hindi nang ahas ng basta-basta. Ang bonggang-bongga ni Webster noong nagpakita siya kanina. Samandal siya sa tungkod na nasa kamay niya at malamig na tumingin kay Theo. Mabilis na bumangon si Douglas mula sa lupa, tumakbo sa Webster, at sumigaw, "Tito Webster, sa wakas ay nandito ka na. Any later at papatayin na sana ako ni Theo. Wala na siyang pakialam sa'yo ngayon. Kailangan mong pumasok para sa akin." Pinandilatan ni Webster si Douglas at binigyan siya ng isang sampal sa mukha, na galit na sinabi, "Napunta ka sa ganitong estado para lamang sa isang posisyon. Ang aking mga mahuhusay ay nasayang sa iyo. Umalis ka sa dinadaanan ko." Tinaapan ni Douglas ang kanyang mukha at hindi naglakas loob na sumagot. Malungkot siyang tumango at tumayo sa gilid. Ganun pa man, masama pa rin ang tingin niya kina Theo at Philip. Ang kanyang anak na si Blake Poole ay tinutulungan din. Nakatayo siya sa gilid, nanginginig at walang lakas ng loob na magsalita. Habang nanonood ang lahat, ang isa sa mga tauhan ni Webster ay mabilis na nagdala ng upuan mula sa loob ng Beacon Group para maupo si Webster. Kaya lang, umupo siya sa upuan sa marangal na paraan habang ang mga kamay ay nasa tungkod. Napatingin siya kay Theo na nasa tapat niya na walang pakialam. Sumigaw siya ng "Game time, Theo Xander, nangangahas ka na bang bugbugin ang mga tao ko ngayon?" Kumunat ang noo ni Theo at magalang na sumagot, "Tito Webster, kasalanan ni Douglas ang bagay na ito ngayon. Hindi na siya dapat sumingit, huwag na lang makipagsanib puwersa sa Beacon Group para kalabanan si Mr. Clark." Bilang Webster ay kinikilala na ang dating pinuno ng River, Theo ay pa rin ipakita sa kanya ng ilang paggalang. Malamig na ngumuso si Webster at itinaas ang daliri kay Philip na nakatayo sa gilid. Sinigawan niya si Theo, "Theo Xander, you must be out of your mind. Gusto mo ba talagang humakbang para sa walang kwentang basurang ito? Napakaganda na ba ng negosyo mo ngayon at payag kang maging bodyguard nitong walang kwentang manugang na ito?" Webster ganap na hindi ilagay Philip sa kanyang mga mata sa lahat. Binigyan lang niya ito ng isang matalim na tingin. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Theo dahil medyo hindi rin kaaya-aya ang kanyang ugali. Sabi niya, "Tito Webster, hindi si Mr. Clark ang iniisip mo. Pinapayuhan ko kayong umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, natatakot akong masira ang reputasyon mo ngayon." Naunawaan ni Theo na kahit na si Webster ay isang senior, kumpara kay Philip, hindi siya gaanong mahalaga. Kabastusan. Nang marinig ang mga salitang ito, galit na galit si Webster. Ang tungkod sa kanyang kamay ay malakas na kumatok sa lupa habang siya ay sumisigaw, "Theo, huwag mong isipin na dahil lang sa iyo ngayon ang pinuno ng Riverdale, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Hindi lang ikaw ang may say sa Riverdale. Kasama ko, maaari kong baguhin ang pinuno anumang oras." Pananakot, isang tahasang pagbabanta. Malinaw na sinadya ni Webster na pag-isipang mabuti ni Theo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa kanya. Sa Riverdale, maraming underground figure ang lihim niyang sinuportahan. Hanggat itinaas ni Webster ang bandila, sino ang nangahas na hindi sumunod sa kanyang pamumuno? Si Theo ay isang karakter lamang na umuusbong sa panahon. Kung gusto siyang palitan ni Webster, magiging kasing dali ng paglalakad sa parke. Dumilim ang mukha ni Theo habang walang kasiguraduhan na nakatingin kay Webster. Pagkatapos, lumapit siya kay Philip at bumulong sa kanyang tainga, "Mr. Clark, ang katayuan at impluensya ni Webster Shaw sa Riverdale ay hindi karaniwan. Sa tingin mo, paano natin dapat harapin ito?" Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, "Hindi mo ba siya kaya?" Walang magawang yumoko si Theo at sinabing, si Webster ang dating underground leader ng Riverdale at may koneksyon sa maraming underground figure dito. Kung hahawakan ko siya, natatakot ako na hindi ko lang maprotektahan ang sarili ko. Nagsasabi ng totoo si Theo. Mahirap din ang posisyon niya. Masyadong marami ang nakataya dito. Dapat pag-isipang mabuti ang lahat.
Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1570. Sa wakas ay naintindihan na ni Philip pagkatapos magpaliwanag ni Theo. Pagkatapos, lumingon siya, tumingin kay Webster ng mura, at nagtanong, ikaw ba si Webster Shaw? How dare you? Sinong nagsabi sa iyong kausapin mo ng ganyan si Uncle Webster? Humingi ng tawad sa iyong mga tuhod ng sabay-sabay. Pagtayo sa likod ni Webster, itinuro agad ni Blake si Philip at kinastigo. Hindi siya makapaghintay na hatiin si Philip sa maliliit na piraso. Kung hindi dahil kay Philip, hindi mapapahiya si Blake sa harap ni Webster. Ang masama pa, halatang talo siya, kaya anong karapatan niya para maging napakayabang? Tumingin ulit si Webster ng patagilid kay Philip at sinabi, "Young man, parang may status ka. Kung hindi, hindi ka tutulungan ni Theo ng ganito." Tumawa si Philip at sinabing, "Sa loob ng 1 minuto, maaari mong ideklarang bangkarota ang Loyale Group." Pagkasabi niya nun, nag-text na siya. Ano? Isang grupo ng mga tao ang natigilan. Ano ang pinag-uusapan ng batang ito? Gusto niyang ideklara ni Webster Shaw na bangkarota ang Loyale Group. Nakakatawang biro, baliw ka ba? Gusto mo bang ideklara ni Uncle Webster na bangkarota ang Loyale Group? Nakita mo ba ang iyong sarili sa salamin kamakailan? Anong karapatan mong magsabi ng mga ganyan? Galit na galit si Blake habang tinuturo si Philip at sumigaw. Ngumisi din si Douglas habang nakatayo sa gilid. Hindi niya inasahan na ang batang si Theo ay gustong protektahan ay magiging napakayabang. Hindi ba niya alam ang lakas at katayuan ni Webster sa Riverdale? Nakangiti ring umiling si Webster at sinabing, "Mabuti naman, ikaw ang unang taong naglakas loob na banta ako ng ganito. Paano ka wili-wili? Nagtataka lang ako kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob para sabihin ang mga ganoong katapangan." Sa sobrang galit ni Webster ay muntik na siyang matawa. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa niya nakilala ang gayong mayabang na junior. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, sinabi pa rin ni Philip na walang pakialam, 9 minutes left. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, ang kapaligiran sa harap ng Beacon Group ay naging sobrang tensyonado. Namula ang mukha ni Webster. Alam ng lahat na ang dating underground lord ng Riverdale ay galit ngayon. Kapag nagalit si Theo Webster, kasawian ang sasapitin. How dare you? How dare you talk to me like that? Para kang bata na umiinom pa ng gatas. Sige, tingnan natin kung sino ang nangahas na hawakan ako, Webster Shaw. Nagalit si Webster, at ang kanyang mga mata ay nagyelo. Dumilim ang mukha ni Theo habang mabilis na bumulong kay Philip, "Mr. Clark, kalimutan na lang natin at umalis na tayo. Maaari tayong mabuhay at lumaban sa ibang araw. Hindi namin kayang guluhin si Webster Shaw pansamantala." Sinabi ito ni Theo para sa kaligtasan ni Philip. Gayunpaman, malamig nang ngumiti si Philip at sinabing, "Gusto kong makita kung sino sa mundong ito ang hindi ko kayang guluhin." Webster Shaw, ha? Well, dahil gusto mong manguna, hayaan mo akong baliin ang iyong mga ngipin at mga kuko. Ipapakita ko sa iyo ang sakit. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1571. Halos sa sandaling natapos magsalita si Philip. Clatter. Maraming itim na binagong anti-riot na sasakyan ang mabilis na lumabas mula sa kalye. 12 ng mga armadong mandirigman na nakasuot ng itim na unipormeng pang-combat, itim na beret, at itim na combat boots ay tumalon pababa mula sa mga sasakyan at mabilis na pinalibutan ang lugar. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay natulala. Kaagad pagkatapos, fitter-patter. Ang tunog ng makakapal na combat boots na tumuntong sa lupa ay narinig mula sa likuran. Hinanap ng karamihan ang tunog at nakita nila ang 12 ng mga armadong mandirigma sa maayos na hanay na tumatakbo mula sa kalye. Lahat sila ay may suot na beret at salaming decollar, bawat isa ay may hawak na mga panangga sa sabog at mga baton ng riot. Mabilis silang pumasok. Ihulog mo ang mga armas mo. Ang mga lumalabag ay papatayin. Huwag kang lumaban at yumuko sa lupa. Sa lupa at ihulog ang iyong mga armas. Sa lalong madaling panahon, lahat ng mga gangster sa labas ng gusali ay naipit sa lupa ng mga mandirigma na sumugod. Walang lahat sa lahat, si Douglas Poole, Blake Poole, at ang iba pa ay mabilis ding nag-squat habang ang kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo. Natarante si Webster at sinubukang tumakas,
ngunit sinipa siya ng itim na combat boot sa tiyan. Nahulog siya sa paanan ni Philip. Ang lahat ay natakot at hindi nang ahas na huminga ng malakas. Saan nanggaling ang mga manlalaban na ito? Sa unang tingin, ang mga taong ito ay halatang mahusay na sinanay. Ito ay ganap na isang eksena na lumabas lamang sa mga pelikula, kaya bakit ito nangyayari dito? Pagkatapos, sa nagtatakang tingin ng mga tao, ang taong namumuno sa pangkat ay lumapit kay Philip ng may paggalang at yumuko habang sinasabi, "Young Master Clark, isang hakbang na kaming nahuli at ikaw ay lumala." Nakatayo habang nakatalikod ang kanyang mga kamay, tinitigan ni Philip ang armadong lalaki sa kanyang harapan at sinabing, "Sa tamang panahon." Sino ang mga taong ito? Mga personal na bantay ng pamilya Clark. Lahat sila ay mahusay na sinanay ng mga elite. Mula nang mapili si Philip bilang tagapagmana, inayos na ni George Thomas ang mga pribadong gwardya na ilalagay sa paligid ng Riverdale. Natural, bantayan nilang mabuti ang kaligtasan ni Philip. Sa tuwing may hindi makontrol na sitwasyon, kikilos sila at puksain ang kalaban sa isang iglap. Sa sandaling ito, si Webster Shaw ay natakot na sa kanyang talino. Ni hindi niya maisip kung anong uri ng tao ang magkakaroon ng gayong mga personal na gwardya. Napatulala si Webster, bilang dating Panginoon ng Riverdale, anong uri ng mga kaganapan ang hindi niya naranasan. Gayunpaman, ngayon, siya ay nagpanik. Ito ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Nang makita niya ang pinuno ng mga taong ito na magalang na nakikipag-usap kay Philip, sa wakas ay naunawaan ni Webster na hindi niya kayang guluhin ang binata sa kanyang harapan. Tapos na, nagdadalamati siya sa kanyang puso. Napabuntong hininga din ang mga tao habang nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwalang tiningnan nila ang eksenang ito. Masyadong makapangyarihan. Sino ba naman itong lalaking ito? Paano siya magkakaroon ng ganoong armadong escort? Napuno din ng pagsisisi sina Douglas, Blake, at iba pa, na ngayon ay nakadapa sa lupa at nakahawak sa kanilang mga ulo. Paano nila na-provoke ang isang malaking shot? Nililigawan lang nila si kamatayan. Nadala sila ni Martin Johnston sa malaking problema. Kaagad pagkatapos, habang nanonood ang mga tao, tumingin si Philip kay Webster na nasa lupa at medyo nagtanong, "Webster Shaw, sa tingin mo ba ay nagsasalita pa ako ng malaki ngayon?" Bumangon si Webster mula sa lupa sa sandaling ito, may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Sumigaw siya, "Ignorante na bata. Sa palagay mo matatakot ako sa iyo sa pamamagitan lamang ng pagpapakita nito. Ako si Webster Shaw. Sa Riverdale, wala akong kinatatakutan." Alam ni Webster na hindi siya dapat mahiya sa oras na ito. Kung hindi, siguradong talo siya. Hindi siya naniniwala na ang batang ito ay may kakayahan. Marahil ay may kilala lang siyang mga dignitaryo. Umiling si Philip. Alam niyang hindi madaling yumuko ang isang matandang tulad ni Webster, kaya sinabi niya, "Tandaan mo ang sinabi ko. 10 minuto para ideklara mong bangkarote ang Loy Ale Group." Panipi. Napakunot ang noo ni Webster nang marinig ang mga salita. Hindi niya naintindihan kung ano ang mga pakulo ni Philip. "Hehe, binata, masyado kang mayabang. Ang Loy Ale Group ay isang sikat na negosyo sa Riverdale. Ang mga ari-arian ng kumpanya lamang ay hindi ng bilyon. Paano ito malugi dahil lang sa sinabi mo?" Napangisi si Webster. Anong tiwala ang mayroon ang brat na ito para sabihin ang mga ganoong bagay? Gayunpaman, nang matapos magsalita si Webster ay tumunog ang kanyang telepono. Sandali siyang nag-alinlangan habang sinagot ang tawag at malamig na sinabi, "Bakit mo ako tinatawag ngayon?" May nag-aalalang boses sa kabilang dulo ng telepono. "Tito Webster, may malaking nangyari. Kailangan mong mabilis na manood ng balita." Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1572. Ang balita. Naguguluhan pa rin si Webster nang binuksan ni Philip ang video application sa kanyang telepono. Nakatutok siya sa news channel. Apurahang broadcast. Ang Loy Ale Group ay nalantad na sangkot sa katiwalian, pagpapalitan ng mga katawan, at malaking pag-iwas sa buwis. Kasalukuyan itong iniimbestigahan ng mga tanggapan. Nang may broadcast ang balitang ito, naramdaman ni Webster ang pag-init ng kanyang ulo sa pag-agos ng dugo. Napatras siya ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa, bumibilis ang kanyang paghinga. Paano ito mangyayari? Matagal nang hinarap ni Webster ang mga problema nito, kaya bakit nalantad ang mga ito ngayon? Kaagad pagkatapos,
Mula sa pinakahuling balitang natanggap, ang nakikitang shareholder ng Loyale Group, si Webster Shaw, ay pinaghihinalaan ng mga Gray na nagpapadala at iimbestigahan. Sa kasalukuyan, ang Loyale Group at ang pribadong villa ni Mr. Shaw ay kinulong na. Boom! Sa sobrang takot ni Webster ay nanghina ang kanyang mga paa at tulala siya sa lupa. Imposible. Ito ay ganap na imposible. Siya si Webster Shaw. Inalagaan niya ang lahat sa loob ng maraming taon, kaya paano niya? Habang iniisip niya iyon, agad siyang nag-dial ng numero. Matagal itong tumunog bago nakonekta ang tawag. Nag-aalala siyang sumigaw, "Mr. Waters, anong nangyayari? Bakit ako?" Pero bago pa man siya matapos magsalita ay may malakas na ingay sa kabilang dulo ng telepono. "Grover Waters, pinaghihinalaan ka ng hindi upang lumipat ng paglipat. Sumama ka sa amin." Klop, nahulog ang telepono sa lupa. Namumula na ang mukha ni Webster. Tapos na, wasak na talaga siya, wala na ang rutang pagtakas niya. Kaagad pagkatapos, maririnig ang mga malalakas na sirena sa mga nakapaligid na kalye. Hindi gusto ni Webster na maalis ng ganoon lang. Sa sobrang takot niya ay lumuhad siya sa harap ni Philip, yumuko at nagmamakaawa, "Mr. Clark, hayaan mo na ako. Masyado na akong matanda para ipadala sa kulungan. Kung papasok ako ngayon, siguradong mamamatay ako." Gayunpaman, walang pakialam na tumingin kay Philip kay Webster at sinabing, "Hindi ko kailanman gustong gawin sa iyo, ngunit kailangan mong manindigan para kay Douglas Poole. Ito lang ang mga panghimagas mo." Boom! Ito ay parang isang royal decree na naghatol kay Webster ng kamatayan. Sa kabilang banda, basang-basa na si Douglas sa pawis. Bigla siyang bumangon sa lupa at tatakas na sana. Gayunpaman, bam! Sinipal ng isang mandirigmang nakaitim na unipormeng pang-combat si Douglas sa lupa at sinabing, "Huwag kang gagalaw." Natakot si Douglas sa kanyang talino. Lumapit si Philip, at gumapang siya sa paanan ni Philip, yumuko at nagmamakaawa, "Mr. Clark, nagkamali ako. Nalito ako saglit. Hindi dapat ako naging gaaman sa pera. Kasalanan ko ang lahat." Habang sinasabi niya iyon ay panay ang pagsampal niya sa kanyang bibig. Walang pakialam na tumingin kay Philip kay Douglas na puno ng panginginig ang mga mata habang sumisigaw, "Bakit mo ginawa ito? Si Martin Johnston at Bernard Johnston ang gumawa sa akin nito. Sabi nila, basta kidnapan kita ngayon at i-record ang video, pwede nilang takutin si Win na pipirmahan ang mga dokumento at kunin lahat ng shares niya. Makakuha din ako ng 5 lote." Sa ilalim ng matinding pressure, ibinunyag ni Douglas ang lahat ng sabay-sabay. Nang marinig ito, nagalit si Philip. Siguradong pagod na sa buhay sina Martin Johnston at Bernard Johnston. Matapos malaman ang sitwasyon, ayaw nang pag-usapan pa ni Philip ang bagay na iyon at inutusan si Theo, "Ayoko nang makita pa ang sino man sa kanila. Linisin mo ito." "Yes, Mr. Clark," magalang na sagot ni Theo. Sa First Palace, si Martin ay pabalik-balik na balik-balik. Sa pagkakataong ito, sumugod si Bernard at sumigaw, "Martin, grabe. May nangyari na. Anong mali? Nahuli na ba nila siya?" Sabi ni Martin. Huminga si Bernard at sinabing, "Natalo si Douglas at naaresto." "Ano? Naaresto si Douglas?" Natarante si Martin habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. "Paano si Uncle Webster? Paano si Webster Shaw?" Kinakabahang tanong ulit ni Martin. "Hindi ba siya humakbang pasulong?" Sagot ni Bernard, "Oo, ginawa niya, pero kahit si Webster Shaw ay naaresto na." Nagkakagulo tayo. Pagkarinig nito, napadaray si Martin at nahulog sa sofa. Hindi makapaniwalang sinabi niya, paano ito nangyari? Naaresto rin si Webster. Paano si Philip? Nasaan ka ba? Pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya, isang malamig na sigaw ang biglang dumating mula sa direksyon ng pinto. "Hinahanap ako." Dumating ako ng hindi imbitado. Biglang sumulpat si Philip sa front entrance ng villa. May isang hukbo ng mga ganap na armadong mandirigma sa likuran niya. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1573. Nang makita si Philip na biglang sumisingit, nagbago ang mga ekspresyon ni Martin at Bernard. Bakas sa mukha nila ang takot at galit. "Ikaw, paano ka nakarating dito?" Nauutol na sabi ni Bernard sa pagkakataong ito, nanginginig ang boses.
Maraming bodyguards ang nakapwesto sa gate. Nang tingnan niya ang mga kalaban sa likod ni Philip, naramdaman ni Bernard ang lamig sa kanyang likuran. Ano ang sitwasyong ito? Saan natagpuan ni Philip ang mga taong ito? Panik. Natarante si Bernard kaya't napako ang tingin niya kay Martin na nasa tabi niya. Bagamat naguguluhan din si Martin, nagpanggap pa rin siyang kalmado at same time na sumigaw, "Philip Clark, masyado kang mapangahas. How dare you break into my villa? Mga lalaki, ibaba mo sila para sa akin." Swoosh! Sa isang iglap, sunod-sunod na pangkat ng mga bodyguard ang sumugod palabas ng villa. Lahat sila ay ganap na armado at may hawak na anti-riot baton sa kanilang mga kamay. Ito ang mga taong inayos ni Martin kanina kung sakali. Hindi niya ginawa, asahan na gamitin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay umunlad hanggang ngayon, hindi na kailangan ng anumang reserbasyon. Nilaybot ni Philip ang tingin sa 12 ng bodyguards sa kabilang side. Mahigpit na binabantayan sina Martin at Bernard sa likuran nila. Isang mahinang pagngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig habang nagtanong, "Martin Johnston, sa iyo ba ang villa na ito?" Sa mga salitang ito, napangiwi si Martin, ang gilid ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng lamig. He said grimly, "Bakit hindi sa akin? Ang villa na ito ay binili gamit ang mga pondo ng kumpanya na nilustay ninyo ni Win. Ngayon, inilipat ko na ito sa aking pangalan. Ito ang aking villa." Ginamit ni Martin ang opisyal na selyo ni Win mula sa kumpanya para ilipat ang villa na ito sa kanyang pangalan. Pagkatapos noon, malamig nang umiti si Martin at malungkot na sinabi, "Philip, huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Hindi ka makakatakas ngayon. Ang villa na ito ay puno ng aking mga tao. Marami pa sa kanila ang darating sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, hindi ka makakaalis kahit na gusto mo. Sa account na ikaw ang manugang ng pamilya Johnston, bibigyan kita ng pagkakataon. Hanggat pinirmahan mo ang dokumento sa ngalan ni Win at isuko ang lahat ng bahagi sa Beacon Group, hahayaan kita. Bibigyan pa kita ng pera bilang resettlement fee. Dapat mong pag-isipan ito." Pagkatapos noon, tumingin sina Martin at Bernard kay Philip na may malamig na ngiti. Hindi siya naniniwala na makakaalis ng ligtas si Philip sa ilalim ng gayong pagkubkob. Gayunpaman, mahinang umiling si Philip at sinabing, "Natatakot akong hindi ako sumang-ayon sa iyong mga tuntunin. Ang Beacon Group ay pag-aari ni Win at palaging magiging kanya. Bumalik ako sa pagkakataong ito para lang makita kung gaano kawalang puso ang dalawang kapatid ng pamilya Johnston." Kabastusan! Galit na sigaw ni Bernard sabay turo kay Philip. Saway niya, "Philip, we're your uncles, after all. How dare you talk to us like that? Masyado kang mayabang. Mukhang hindi ka namin mabitawan ngayon." Matagal nang nagpasya si Bernard na si Philip ay dapat harapin. Kung hindi, ito ay magiging isang malaking problema. Kahit na ang mga figure tulad ni Douglas Poole at Webster Shaw ay nasira sa kanyang mga kamay. Talagang hindi kasing simple ng inaakala nila si Philip. Sa sandaling sinabi niya ito, si Philip, na nakatayo sa tapat nila sa kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, ay mahinang umiling, sabi niya. "Bernard, ang mga taong nahanap mo ay hindi nakikita, at ang mga taong nakatayo sa villa na ito ngayon ay mas mababa pa. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataon, bibigyan din kita ng pagkakataon." Lumuhad at humingi ng paumanhin habang hinihintay mong ihatid ka ng may katuturang tauhan. Kung hindi, magbabayad ka ng magandang presyo. Isang presyo, isang pagkakataon. Malakas na tumawa si Martin, ang mabangis na lamig sa gilid ng kanyang mga mata ngayon ay nagiging lubhang makasalanan. "Aniya, Philip, iba ka na talaga sa dati. Ngayon, naglakas loob ka pa na maglabas ng mga salitang dissolution. Huwag mong isipin na dahil lang sa ipinakilala ka ni Win sa kanilang mga tao, kaya hindi mo alam ang limitasyon mo. Eto, ako ang hari. Ako ang ulo ng pamilya Johnston." Pagkasabi noon ay winagayway ni Martin ang kanyang mga kamay at naghanda na ang mga bodyguard sa kanyang harapan. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1574. Walang magawang umiling si Philip at sinabing, "Napakawalang katarungan." Pagkatapos, sinabi niya sa kapitan ng mga gwardya ng pamilya Clark sa likod niya, "Alagaan ito sa lalong madaling panahon at iwasan ang anumang pagdanak ng dugo.
Kunin ng buhay ang dalawang iyon. Kung tutusin, mga tito sila ni Win. Tumango ang kapitan at sumagot, oo, young Master Clark. Pagkatapos nito, ang kapaligiran ay naging hindi maatim na tensyon. Galit na galit si Martin kaya wala siyang pakialam at sumigaw, ibaba mo sila para sa akin. Kaagad, dalawang grupo ng mga tao ang sumiklab sa isang nakakatakot na labanan sa villa na ito. Gayunpaman, hindi nagtagal natapos ang labanang ito at kitang-kita kung ano ang resulta. Paanong ang iba pang bodyguard na ito sina Martin at Bernard ay natagpuan kumpara sa mga gwardya ng pamilya Clark. Sila ang mga piling tao ng mga elite, at ang kanilang mga kasanayan ay likas na pambihira. Wala pang isang minuto, natapos na ang laban. Isang grupo ng mga tao ang nakahandusay sa buong lupa, nakahawak sa kanilang mga braso at binti, humahagulgol at umaangal. Para naman sa magkapatid na Martin at Bernard, natakot na sila sa labas at puno ng di paniniwala. Nawala sila, ganun lang. Nanghina ang mga paa ni Martin. Itinaas niya ang kanyang kilay, tumingin kay Philip habang papalapit siya ng hakbang-hakbang, at kinakabahan siyang lumunok. Philip, huwag kang lalapit. Ako ang tiyuhin ni Win. If you dare, umiiyak na sabi ni Martin habang umaatres. Gayunpaman, itinulak lang ni Philip ang kanyang leeg at binaluktot ang kanyang mga braso. Smack! Itinaas niya ang kamay at galit na sinampal sa mukha ni Martin. Napaatras ang huli. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Martin ang pag-iingay ng kanyang utak. Dumudugo ang sulok ng kanyang bibig. Dalawang ngipin niya sa likod ang natanggal. Ikaw, how dare you hit me? Ako si Martin Johnston, pangalawang tiyuhin ni Win. Inis na sabi ni Martin at namumula ang mga mata habang nakatitig kay Philip. Gayunpaman, smack, binigyan siya ni Philip ng isa pang backhand na sampal, na sinundan ng isang sipa sa tiyan. Ang matandang lalaki ay pinagulong-gulong ilang metro, nadulas sandali sa lupa bago napahiga sa lupa. Ang binabangga ko ay walang iba kundi ikaw. Galit na sabi ni Philip na sumasayaw ang apoy sa kanyang mga mata habang sinasaway, Martin Johnston, naaalala mo pa ba na tiyuhin ka ni Win? Naglakas loob kang makipagsabuatan sa mga tagalabas para paalisin si Win sa beacon at subukang kumpirmahin ang kanyang mga share. Nakahanap ka pa ng incompetent lawyer para aidmande si Win dahil sa paglustay sa pondo ng kumpanya at inakusahan siya ng mga maling paratang. Ako, napahiga si Martin sa lupa, tinakpan ang tiyan. Puno ng sakit ang mukha niya habang sumisigaw, oo, nagawa ko. Bakit dapat magtamasa ng kaluwalhatian at yaman ang iyong pamilya samantalang kami ni Bernard ay kailangang magdusa? Ang beacon ay kabilang sa pamilya Johnston, hindi kay Win lamang. Hindi na pinansin ni Martin at umungol. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpapatawa ng malamig kay Philip habang sinasabi niya, nakakatuwa talaga. Si Win ang nag-iisang lumaban para sa kumpanya. Ngayon, nagseselos ka at gusto mo ng bahagi ng mga kabilang. Hindi mo ba naisip na napakawalandiya mo? Nasaan ka noong may problema si Beacon? Noong tumatakbong mag-isa si Win para sa kumpanya, nasaan ka ngayon? Kinikimkim mo ang mga saloobin at gusto mo ito para sa iyo. Napakaganda na ng pamilya Johnston ay gumawa ng isang hamak na tulad mo. Saway ni Philip kay Martin bago lumingon sa gilid. Tinitigan niya ng masama si Bernard na nakatayo doon at sumigaw, ano ka naman? Ano ang dapat mong sabihin? Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 1575. Ano, takot na takot si Bernard ngayon. Nang makita niya ang kapatid na pinagtatabuyan ni Philip kanina, naramdaman niya ang takot sa kanyang puso. Siya ay orihinal na mula sa isang mahirap na pamilya at hindi pa nakakita ng ganoong eksena. Kahit nabigyan siya ng posisyon bilang hari, hindi siya komportableng maupo sa trono. Tumalikod si Philip at sabay-sabay na naglakad papunta kay Bernard. Pagharap sa paparating na kalaban, natarante si Bernard nang umatras at sumigaw, Philip, huwag kang lalapit. Nagkamali ako, inaamin ko. Ibabalik ko ang kumpanya sa iyo. Ayoko rin sa villa. Takot na takot si Bernard. Lumuhad siya sa lupa kasabay ng isang kalabog at napaluha. Itinaas ni Philip ang kanyang kamay, nag-isip tungkol dito, at muling ibinaba. Pagkatapos, pumunta siya sa sofa at umupo. Nagsindi siya ng sigarilyo, huminga ng malalim, at bumuga ng usok. Aniya,
mula ngayon, wala kang posisyon sa beacon. Huwag mo na akong makitang muli. Kung hindi, hindi na kita papakawalan muli ng basta-basta. Nang marinig ito, kumilos si Bernard na parang nakatanggap ng royal pardon at mabilis na tumayo para tumakbo. Galit na bumangon si Martin sa sahig at itinuro si Philip, sumisigaw, "Philip, huwag kang maangas. This is the Johnston family and you're just a son-in-law. I'll tell in why brother and sister-in-law that you dared to hit me. Tingnan natin kung pipilitin ka nila ni Win na maghiwalay. Hehe, huwag mong isipin na hindi ko alam na umaasa ka lang sa mga koneksyon ni Win para i-pull off itong mga petty tricks." Nakaupo sa sofa, itinaas ni Philip ang kanyang kilay at diretsyong sinabi, "May 5 minuto ka pa." Sa sandaling sinabi niya iyon, isang grupo ng mga armadong mandirigma na nakatayo sa labas ng pinto at nagtaas ng mga sandata sa kanilang mga kamay at matamang tinitigan sina Martin at Bernard. Natakot si Bernard sa eksenang ito at mabilis na hinayla ang braso ni Martin habang sinasabing, "Martin, alis na tayo. Bilisan na natin at umalis na tayo." Labis na hindi nasisiyahan si Martin, ngunit nang makitang bumagsak ang lahat ng kanyang mga tauhan, siya ay ibababa rin kung hindi siya aalis ngayon. Kasabay ng malamig na nguso, masama ang tingin ni Martin kay Philip at nagbanta, "Teka lang. Siguradong babalik ako." Pagkasabi niyo ay tumalikod na siya at clumsily na umalis sa First Palace kasama si Bernard. Pagkaalis nila, hindi makapaniwalang nagtanong si Theo, na nakatayo sa gilid, "Mr. Clark, bakit hindi mo sila hinuli at hinayaan mo na lang silang umalis?" Napabuntong hininga si Philip at sinabing, "Total, mga tiyuhin sila ni Win. Hindi ako makalayo, dapat kang magpadala ng isang tao upang sundan sila. Dapat mayroong isang tao sa likod nila na nagbibigay sa kanila ng mga tagubilin." Tumanggo si Theo at sinabing, "Okay." Umalis sina Martin at Bernard sa unang palasyo. Galit na galit ang dating. Hindi niya inaasahan na babalik sa dati ang lahat. Damn it, napakalakas talaga ni Philip. Saan niya nakuha ang lahat ng mga taong iyon? Sino ang tumutulong sa kanya? Martin satin ang sasakyan at umaapoy, puno ng sama ng loob ang mukha. Hanggang ngayon, iniisip pa rin ni Martin na may tumutulong sa kanya sa likod ni Philip. Si Bernard naman ay nag-alala at nagtanong, "Martin, ano ngayon? Pinalayas na kami sa villa at hindi na rin makakabalik sa kumpanya. Hayaan na lang ba natin?" "Paano natin hahayaan?" Napaungol si Martin. Hindi pa niya natatamasa ang sapat na kaluwalhatian at kapalaran. Ang lahat ng ito ay dahil sa bastos na iyon, si Philip Clark. Hindi niya ito kayang bitawan ng ganito. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Wala akong natitira at kahit si Webster Shaw ay naaresto na. Baka sa mukha ni Bernard ang pag-aalala habang mukhang balisa. Kumunat ang noo ni Martin at malamig na sinabi, "Pumunta ka sa Ceres Villa." Ceres Villa. Nang marinig ang pangalang ito, nagulat si Bernard. Pagkatapos ay nag-aalalang tanong niya, "Martin, gusto ba talaga nating pumunta sa Ceres Villa?" Kay Philip yan. Bulsh asterisk T. Nasa sitwasyon ba tayo para magmalasakit? Since may behind the scenes si Philip na tumutulong sa kanya, magagawa lang natin ito. Isang nagbabantang tingin ang sumilay sa gilid ng mga mata ni Martin. Ngunit kailangan ba talaga nating sumang-ayon sa mga kondisyong itinakda ni Madam Wallace? Tanong ulit ni Bernard. Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga Kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.